Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3076. Hindi maisip ni Philip ang kahulugan ni Marky Fulmore, ngunit sinundan niya ang mga subordinate ni Marky Fulmore sa paligid ng Death Canyon. Ang Death Canyon ay binabantayan pa rin ng husto, at halos imposibleng masira ito maliban kung gagawin ito ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang Stargate ay matatagpuan sa likod mismo ng Death Canyon. Pagkatapos ng isang mahigpit na inspection, sinundan ni Philip ang mga subordinate ni Marky Fulmore at tumawid sa Death Canyon. Ang canyon na ito ay daan-daang metro ang haba, napakalalim at liblib. Ang mga bangin at mga bundok na nababalutan ng nyebe sa magkabilang panig ay tumataas sa mga ulap. Ang mga ulap sa kalangitan ay makapal at makulimlim, tulad ng isang umaalon na suso ng mabibigat na ulap ng demonyo, na nagdulot ng takot at takot sa puso ng mga tao. Kasunod ng mga bantay sa harap at pagtawid sa canyon, nagbago ang mundo sa harap ni Philip. Ito ay isang malawak na tigang na lupain na sumasakop sa isang lugar na 10,000 metro kwadrado. Ang lugar na ito ay puno ng mga sirang pader at mga guho. Isang matandang altar ang nakatayo sa gitna ng baog at bukas na lugar na ito, puno ng malalim at misteryosong mga simbolo dito. 12-dosenang kadena ang dumaan sa altar na parang may nilock sa ilalim. Sa 7 direksyon ng bukas na lugar na ito, 7 portal ang humantong sa 7 magkakaibang lugar. Ito ba ang lugar sa paligid ng Stargate? Iyon ba ang 7 pinto na humantong sa unang sona hanggang sa ika-7 sona? Nakatayo si Philip sa lugar, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Sa wakas ay natanong niya ito. Young Patriarch Clark, please come with us, bahagyang yumoko ang gwardya sa harapan at sinabi. Pagkatapos, dinala ng mga gwardya si Philip sa lugar na ito, nilagpasan ang gilid ng altar, at naglakad patungo sa isa sa mga portal. Sa sandaling siya ay lumapit, naramdaman ni Philip ang nakakatakot na alon ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran na nagmumula sa batong pinto sa kanyang harapan. Ang mga gwardya na nangunguna sa daan ay naglabas ng isang bagay na tila isang pilak na card at iniskan ito sa isang uka sa gilid ng pintong bato. Saka bumukas ang pinto. Sinundan ni Philip ang mga gwardya sa pintuan ng bato. Lahat ng nasa harap niya ay biglang nagbago. Sa likod ng batong pinto ay may sariling mundo, hindi ang tigang na lupain tulad ng dati. Ang lugar sa harap niya ay parang isang maliit na lungsod na itinayo sa isang bundok. Ito ay mas katulad ng isang underground na lungsod. Isang walang katapusang batis ng mga bantay at alagad ang gumanap ng kanilang mga individual na tungkulin. Nakatayo sa gitna ang isang pabilog na LCD screen na may maraming pangalan na ipinapakita sa screen. Ang ilang mga istatistika ay minarkahan sa likod ng mga pangalang iyon, na nagpapakita ng kanilang lakas at mga record ng laban sa Stargate Training Ground. Maraming mga CP ang matatagpuan sa malapit na may panloob na espasyo sa magkabilang gilid ng mga CP. Sa loob ng mga silid na ito na halos 10 metro kwadrado ang laki, karamihan sa mga ito ay puno ng mga taong gumagawa ng espesyal na pagsasanay. Mayroon ding isang lugar para sa pahinga at pagpapahinga sa malapit, at kahit na ilang mga pasilidad sa libangan. Young Patriarch Clark, this is the 4th zone, ipinakilala ng gwardya na nanguna ang lugar kay Philip sa sandaling ito. Ang ika-4 na zona, kumunat ang noo ni Philip. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na ang lakas ng mga taong ito ay nasa paligid ng ika-4 na zona. Ito ba ang hitsura ng bawat zone? Hindi nagtagal, sinundan ni Philip ang gwardya at nakarating sa isang napakalaking espasyo sa kailaliman. Kinatok ang pinto. Kabanata 3077. Darating. Boses iyon ni John Ike. Maya-maya, bumukas ang pinto, at bumungad sa harap ni Philip ang isang cute na maliit na mukha na puno ng mga ngiti. Hey! Philip! Andito ka pala. Pumasok ka na dali. Tuwang-tuwa si John Ike nang makita si Philip. Hinawakan niya ang braso nito at hinayla papasok ng kwarto. Pumasok si Philip at tumingin sa paligid. Ang silid ay halos 100 metro kwadrado, at ito ang pinakamalaking silid na nakita niya sa ngayon. Pinalamutian ito ayon sa panlasa ng isang maliit na batang babae, na puno ng kulay rosas na kasangkapan. Andin din si Blackie na mayabang na nakatayo sa isang shelf. Nakatitig ito kay Philip na may singkit na mga mata. Pagkatapos, tumalon ito at inikot si Philip habang sinisinghot siya. Pagkatapos nito, umupo si Blackie, bumulong kay John Ike, at gumawa ng ilang mga kilos. Kinusat ni John Ike ang kumikislap niyang malalaking mata. Napakunot ang noo ni Philip nang makita ito at nagtanong, may sinasabi ba itong masama tungkol sa akin? Kwento ni John Ike, Philip, sabi ni Blackie na nakakaramdam siya ng pamilyar na amoy sa iyo.
Sinubukan niya tayong patayin noon. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Philip. Ang isang taong nagtangkang patayin sina John Ike at Blackie ay maaaring mula lamang sa Heavenly Court. Pagpasok niya sa fourth zone kanina lang ay marami siyang nabunggo. Sa madaling salita, nakipag-ugnayan siya sa isang tao mula sa Heavenly Court nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, kung narito ang kabilang partido, paanong hindi ito napagtanto ni Blackie noon? Hindi kaya ang taong ito ay wala dito kundi sa labas? Reynold. Angus Carroll. Tanungin ng batang ito kung ano ang lakas ng taong ito, sabi ni Philip. Tumango si John Ike at sinenyasan si Blackie. Napaungol din si Blackie, tumayo, at sumenyas. Sinabi ni Blackie na ang kabilang partido ay napakalakas, mas malakas kaysa sa iyo, sagot ni John Ike. Nang marinig ito, halos sigurado si Philip na ang kabilang partido ay si Angus Carroll. Maaaring siya lang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Philip, bakit mo ako hinahanap? Mabilis na hinailan ni John Ike ang braso ni Philip, umupo sa sofa, at sinabing, naiinip ako at gusto ko ng makakasama. Iyon ba? Tanong ni Philip. Nagpout si John Ike at sinabing, oo, anong problema? Umiling si Philip sa galit at sinabing, may iba pa akong dapat gawin. Sasamahan kita next time. Magbakasyon ako para sa araw na ito. Panipi. Pagkasabi nun, tumayo na si Philip at aalis na sana. Puno ng luha ang mga mata ni John Ike habang humihikbi na sinabi, ayaw mo rin ba akong makasama? Nang marinig ang kanyang paghikbi, natarante si Philip. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabing, bakit ka umiiyak? Nagpout si John Ike at sinabing, gusto lang kitang makausap. Walang gustong kumausap sa akin. Tumalon si Blackie sa mga bisig ni John Ike at patuloy na hinihimas ang ulo nito kay John Ike na parabang inaalo siya. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Philip at sinabing, bueno, sasamahan kita sandali, ngunit kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. Oh, okay. Agad na tumigil sa pag-iyak si John Ike at sa halip ay ngumiti. Tinitigan niya si Philip ng may maliwanag at masayang mga mata. Pagkatapos noon, naging yaya si Philip. Maya-maya pa, biglang may naisip si John Ike at sinabing, Philip, tahan na. May ibibigay ako sa'yo. Napakunot noo si Philip at pinagmamasdan si John Ike na hinalungkat ang mga kabinet bago tuluyang nakahanap ng napakagandang maliit na kahon. Ano ito? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Ang maliit na kahon sa kanyang kamay ay parang bagay sa mga babae. Napakaganda nito na may pattern ng Golden Phoenix. Umiling si John Ike at sinabing, hindi ko alam. Iniwan ito sa akin ng dating Guardian Maiden. Sinabi niya na ang bagay na ito ay palaging iiwan sa susunod na babaeng tagapag-alaga hanggang sa makilala niya ang isang tao mula sa pamilya Clark. Isang tao mula sa pamilya Clark. Lalong naguluhan si Philip. Kabanata 3078. Sa pagtingin sa maselang maliit na kahon sa kanyang kamay, natahimik si Philip saglit bago niya binuksan ang kahon. May susi na bato na may espesyal na ukit sa loob. Sa ilalim ng susi, may note. Binuksan ni Philip ang note at laking gulat niya nang makita niya ang laman. Iniwan ito ng kanyang ina. Phil, kapag natanggap mo itong susi na bato, ibig sabihin ay nakapasok ka na sa Cockley Mountain at lumapit sa Stargate. Ang paglalakbay sa Stargate ay hindi pangkaraniwan. Ang susi ng bato ay ang susi sa pagbubukas ng daanan. Kailangan mong panatilihin itong ligtas at maghintay hanggang sa bingit ng krisis bago ito gamitin. Phil, kung tatawid ka sa Stargate at pumasok sa kabilang baybayin isang araw, tandaan mo ang aking mga salita. Mag-ingat sa lahat ng bagay. My good boy, I'll always be proud of you. Ang nilalaman ay napakaikli, ngunit ang mga kamay ni Philip ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay malabo nang basahin ito. Bagay na naiwan ng kanyang ina. Ang susi ng bato ay talagang ang susi sa daanan sa lihim na vault ng pamilya Larson. Sa madaling salita, ito ang naiwan ng kanyang ina sa ika-6 na sona ng Cockley Mountain. Philip, anong problema? Parang maiiyak si John Ike nang makita ang ekspresyon ni Philip. Ipinikit ni Philip ang kanyang mga mata, pilit na ngumiti, at sinabing, ayos lang ako. John Ike, ang bagay na ito ba ay palaging ipinapasa ng mga babaeng tagapag-alaga? Seryosong tumango si John Ike at sinabing, oo, iniwan ito sa akin ng dating Guardian Maiden at sinabihan akong ibigay ito sa isang miyembro ng pamilya Clark. Sinabi sa akin ni Lolo Fulmore na ikaw ang taong hinihintay ko, kaya ibinigay ko ito sa iyo. Natahimik si Philip at sinulyapan ang susi na bato sa kanyang kamay. Ito ang susi sa kabilang baybayin. Isa na naman itong daanan na hindi dumaan sa Stargate. Ang bagay na ito ay talagang hindi karaniwan. Kung nalaman ng ibang puwersa na nakuha niya ang susi sa daanan ng lihim na vault ng pamilya Larson, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Nasa kanya na ngayon ang susi, ngunit hindi niya alam kung saan ang daanan.
Matapos ilagay ang susi, hinawakan ni Philip ang maliit na kahon sa kanyang kamay, na naiwan ng kanyang ina. Ilang sandali pa, nagpa siya si Philip na umalis. Nag-aatubili na tumingin si John Ike kay Philip at sinabing, "Philip, tandaan mong bisitahin ako muli." Ngumiti si Philip, kumaway kay John Ike, at sinabing, "Syempre." Nang malapit nang umalis si Philip, ang maliit na Beelzebub ay sumugod, hinaranggan ang daan ni Felipe, at patuloy na kumukumpas at nagbulang-bulungan. Napatingin si Philip kay John Ike. Pagkatapos ay binuhat niya si Blackie at sinabi ni Blackie na may naramdaman itong pamilyar sa iyo. Gusto niya siyang makita. Kumunat ang noo ni Philip at inilabas ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas mula sa kanyang bulsa, ang puting jade box. Nang makita ni Blackie ang puting jade box, naging maingat ito ngunit nasa sabik. Tuloy-tuloy nitong sinisinghot ang puting jade box, tapos bigla itong sinampal ng paa. Boom! Ang puting jade box ay sumilaw ng husto, at isang puting tatlong ulo na ahas ang biglang tumalsik mula sa puting jade box. Sumirit ito ng mariin at maingat na tinitigan si Blackie. Ungol ni Blackie na may matinding liwanag sa mga mata at sinuntok ang tatlong ulo na ahas. Agad na napigilan ang ahas na may tatlong ulo at marahas na nanginag. Pagkatapos, sumugod ito kay Philip at bigla na lang tumago sa kanyang katawan, na nag-iwan ng marka ng isang ahas na may tatlong ulo sa kanyang dibdib. Kabanata 379. Bumalik sa katinoan si Philip at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang dibdib. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na ito ay hindi kailanman kinilala sa kanya. Bagamat maaari niyang dalhin ito ng malaya, dahil din sa dala niya ang token ni Emperor Kai. Ngayon, sa ilalim ng pananakot ni Blackie, ang maliit na bagay na ito ay sa wakas ay kinilala si Philip bilang kanyang Panginoon. Pagkatapos, inilabas ni Blackie ang mga pangil nito at inikat si Philip. Umupo ito sa sahig at iniangat ang ulo kay Philip na parang nagpapakita. Ngumiti si Philip at sinabing, "Salamat, maliit." Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis. Pagkaalis ni Philip sa Death Canyon, sa wakas ay tumingin siya sa likod. Ang altar na iyon ay nagbigay kay Philip ng napakabagabag na pakiramdam. Pagkabalik sa dormitoryo ng training camp, bumalik din si Fennel at ang iba pa na walang mabigat na problema. Mabilis silang pinagaling ng mga doktor ng Cockley Mountain at ng mga espesyal na gamot na iyon. "Bumalik ka. Nabalitaan ko na pumunta ka malapit sa Stargate. Ano ang nakita mo?" tanong ni Fennel. Sinabi ni Philip kay Fennel ang kanyang nakita. Tumango si Fennel at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Hindi naman gaanong naiiba sa dati." Isang espasyo ang nasa likod ng bawat pintong bato, kung saan matatagpuan ang bawat zona para sa mga disipulo upang isagawa ang kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Dahil sa impluwensya ng Stargate, ang enerhiya at mga patakaran ng bawat zone ay iba-iba. Ang mas malapit sa Stargate, mas malakas ang kapangyarihan ng enerhiya at mga panuntunan. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay hindi kung nasaan ang Stargate. Ang totoong Stargate ay dapat nasa ilalim ng altar. May napakalawak na espasyo sa ibaba nito. Sinabi ni Fennel kay Philip ang tungkol sa kanyang nakaraang karanasan, at ang chat na ito ay tumagal ng buong gabi. Kinabukasan, sa wakas ay naunawaan na ni Philip ang Stargate at ang paghahati ng mga zone. Pagkatapos ng kaunting pahinga, nagpa siya si Philip at ang iba pa na maglakad sa Cockley Mountain. Hindi nagtagal pagkatapos nilang lumabas, nakabunggo sila ng mga mahigpit na gwardya na patuloy na sinusuri ang kanilang pagkakakilanlan. "Anong nangyayari?" tanong ni Fennel na nakakunot ang noo. Humalaklak si Philip at sinabing, "Mukhang may ayaw tayong lumabas at magpalipat-lipat." "WHO?" tanong ni Fennel. Umiling si Philip at sinabing, "Hindi ako sigurado, pero may mga taong nasa isip ko. Kung ganoon, balik tayo." Lumipas ang kalahating araw mula nang bumalik sa dormitoryo si Philip at ang iba pa. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang ilang gwardya at sinabing, "Sino si Philip Clark?" Umupo si Philip mula sa kama, inilagay ang kahon sa kanyang kamay na iniwan ng kanyang ina, at sinabi, "Ako ay." Sinulyapan siya ng mga gwardya at sinabing, "Sumama ka sa amin. May gustong makakita sa iyo." "Nakikita mo ako." WHO. Kumunat ang noo ni Philip, medyo naguguluhan. May nakakakilala ba sa kanya sa Cockley Mountain? Cut the crap and just come with US, tila naiinip na ang mga gwardya at hindi sineseryoso si Philip. Walang magawa si Philip, walang magawa kundi sumunod sa kanila. Mayroong ilang mga snow jeep sa pintuan. Pagkasakay sa isa sa mga sasakyan, dumaan sila sa ilang mga checkpoint ng depensa, umalis sa pangunahing lungsod ng Cockley Mountain, at pumasok sa isang snowfield. Habang nakaupo si Philip sa kotse, naging seryoso ang mukha niya habang nagtatanong, "Saan tayo pupunta?" Hindi sumagot ang driver.
Pagkatapos ng isa pang 10 minutong pagmamaneho, nakarating sila sa isang bundok na nababalutan ng nyebe, at huminto ang sasakyan sa pasukan ng isang kuweba. Ang kuweba ay binabantayan ng husto. Pagkababa ng sasakyan, sinundan ni Philip ang ilang gwardya at pumasok sa kuweba na higit na nasal aya ng mga mata. Tumingin si Philip sa paligid. Nang makita niya ang matikas na likod sa harapan niya, natigilan siya sa kinatatayuan. Win. Kabanata 3080. Masyadong pamilyar si Philip sa silhouette na ito na lumitaw sa kanyang mga panaginip ng hindi mabilang na beses. Si Win Johnston iyon, ang kanyang asawa. Mabilis na lumapit si Philip at sumigaw, "Winnie, ikaw ba yan?" Lumingon ang magandang babae na may maamong ngiti sa labi. Tumingin siya kay Philip sa kanyang harapan na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, "Philip, matagal na." Nang makita ni Philip si Win, niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, "Winnie, ay pangako mo sa akin, huwag mo akong iiwan muli." Tumango si Win sa mga bisig ni Philip at sumagot, "Okay, pangako." Sa sandaling ito, ang lahat sa mundong ito ay hindi kasing halaga ni Win sa mga bisig ni Philip. Ilang beses na niyang inaasam na mahanap si Win, at sa wakas ay natupad na rin ang kanyang hiling. "Winnie, anong nangyayari dito? Wala ka bang amnesia? Bakit ka nandito?" Si Philip ay walang katapusang mga tanong at nagtanong ng balisa sa sandaling ito. Hinawakan ni Win ang mga pisngi ni Philip at maluhan-luhang sinabi, "I'm sorry, Philip, pasensya na." Pagkatapos niyang sabihin ito, isang kakaibang boses ang umalangaw-ngaw sa gilid. "Philip, long time no see. Hindi mo naman inaasahan ang ganoong kalaking regalo mula sa akin, di ba?" Kumunat ang noo ni Philip, tumingin sa gilid, at nakita ang mukha na ikinaiinis niya. Shane Lovelace. Nandito din siya. Hinailan ni Philip si Win sa likod niya, puno ng galit at pag-iingat ang mga mata nito. Tinitigan niya si Shane at sinabing, "Anong gusto mo?" Napangiti si Shane na may masamang tingin at sinabing, "Philip, huwag kang kabahan, dinala ko rito ang asawa mo, ibinalik ang alaala niya, at hinayaan mong magsama muli ang dalawa. Dapat magpasalamat ka sa akin." Haha. Ngumisi si Philip at sinabing, "Shane Lovelace, hindi mo ba natutuwa ang iyong sarili sa pagsasabi nito?" Kumunat ang noo ni Shane at sinabing, "Alam ko ang iniisip mo, kaya diretso na ako sa punto. Kailangan ko ng tulong mo. Hanggat natapos mo ang gawain para sa akin, ibabalik ko si Win sa iyo magpakailanman. Ano sa tingin mo?" Malamig na bumantong hininga si Philip at sinabing, "Sa tingin mo ba maaari mo na akong takutin ngayon?" Pagkasabi nun, hinawakan ni Philip ang kamay ni Win at aalis na sana. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tumayo si Win sa pwesto, tumingin kay Philip, marahang umiling, at sinabing, "I'm sorry, Philip, hindi ako makakapunta ngayon." Pagkatapos noon ay dahan-daang naglakad si Win sa gilid ni Shane. Nang makita ito, nabalisa si Philip. Naging mabilis ang kanyang paghinga, at tinanong niya, "Winnie, anong ginagawa mo?" Umiling si Win at maluha-luhang sinabi, "Phil, pasensya na, hindi talaga ako makakaalis ngayon." Pinutol ni Shane si Win at nakangiting sinabi kay Philip, "Let me speak on her behalf. Ang aking pinsan ay ang pag-asa ng pamilya Lovelace at naging isang pangunahing miyembro ng pamilya. Hindi niya kayang iwan ng ganoon kadali ang pamilya Lovelace ngayon. Kung siya ay umalis, ikaw at ang iyong mga anak ay haharap sa aming walang katapusang pagtugis. At huwag kang mag-alala, ang pamilya Lovelace ay hindi natatakot sa iyong pamilya Clark. To put it more clearly, ang Lovelace family ay hindi na katulad ng dati. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa pamilya Clark na harapin ang pamilya Lovelace ngayon. Sa kabaligtaran, ang pamilya Lovelace ay may isang bagay na maaaring pigilan ang iyong pamilya Clark. Philip, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo bang iligtas ang asawa mo o kalabanan ang pamilya Lovelace?" Nang matapos magsalita si Shane ay puno ng panunuya ang mukha nito. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa umiiyak na si Win. Hindi niya mawari kung paano naging ganito si Win. Bakit siya mananatili sa pamilya Lovelace? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, malamig na nagtanong si Philip, "Ano ang gusto mo sa akin?" Kabanata 3081. Napangiti si Shane at sinabing, "Napakasimple. Gusto kong pagbuksan mo kami ng Stargate." Nang marinig ito, agad na tumanggi si Philip. "Nanaginip ka siguro. Hindi ko talaga mabuksan ang Stargate. Ito ay binabantayan ng ilang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. At saka, hindi ko rin alam kung paano buksan ang Stargate." Natawa si Shane at sinabing, "Nako, Philip, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Ikaw ang susi sa pagbubukas ng Stargate. Kung hindi, bakit sa palagay mo ang pamilya Lovelace ay magdaranas ng gayong mga paakit para dalhin ka sa Cockley Mountain at dalhin ka rito para makita ako? Siya ang susi sa pagbubukas ng Stargate.
Kumunat ang noo ni Philip. Nang makita iyon, napangiti si Shane at sinabing, mukhang marami na silang inilihim sa iyo. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sekreto tungkol sa Stargate ngayon. Ang Stargate ay isang gateway mula sa mundong ito patungo sa kabilang baybayin. Makikita mo ito bilang isang selyadong pinto na naiwan ng ilang pinakamataas na kapangyarihan noon upang harangan ang dalawang mundo. Napigilan ng Stargate ang pagsalakay mula sa kabilang baybayin ngunit ganap din itong tinatakan ang mundong ito at sinira ang maraming sibilisasyon. Ang kasalukuyang sibilisasyon ay walang iba kundi isang maliit na bahagi ng nakaraang sibilisasyon. Ang pagbukas ng Stargate ay magbubukas ng gate sa kabilang pampang. Ang pagkakaroon ng higit pang sibilisasyon at pagpapalawak ng ating mundo ay ang matayog na layunin na hinahanap ng pamilya Lovelace. At ikaw, Philip Clark, ikaw ang susi sa Stargate dahil may dugo ka mula sa mundong iyon na dumadaloy sa iyong katawan. Hindi mo ba talaga napansin? Napatulala si Philip sa narinig. May dugo ba siya sa kabilang pampang na umaagos sa katawan niya? Paano ito naging posible? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malamig na sabi ni Philip. Napangiti si Shane at sinabing, Philip, bakit sa tingin mo ay may pinto ang pamilya Clark na iba sa ibang Stargates? Bakit kakaiba iyon sa iyong pamilya Clark? Hindi mo man lang ba naisip? Pumalakpak. Nanginginig ang puso ni Philip. Hindi pa niya nakikita ang pintuan ng pamilya Clark. Iyon ay dahil ang pintuan ng pamilya Clark ay isang eksklusibong daanan para sa pamilyang Clark patungo sa mundong iyon. Ang pamilya Clark ay dumating sa mundong ito mula sa kabilang baybayin. Ang pamilya Clark ay isang outcast mula sa kabilang baybayin, mga traidor mula sa kabilang baybayin. Boom! Sumabog ang mga salita sa isip ni Philip. Ang pamilya Clark ay nagmula sa kabilang pampang. Outcasts at traidor. Hindi. Imposible. Mapula ang mga mata ni Philip, at umungal siya ng galit, *T. Shane Lovelace? Kahit gusto mo akong galitin, masyadong mababa ang pamamaraang ito. Ngayon, aalisin ko si Win. Sa sinabi nito, lumitaw ang fire kay Miramark sa pagitan ng mga kilay ni Philip. Kasabay nito, ang ginintoang marka ng White Marsh ay bahagyang kuminang, at ang malajade na kinang ay lumitaw din sa kanyang dibdib. Nang makita iyon, sumimangot si Shane at sinabing, kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang ilang marka ng pamilya ng hari mula sa kabilang baybayin sa iyong katawan? Bakit ang lapit nila sayo? Bakit binuksan ng iyong ama ang pintong iyon at pumasok sa kabilang baybayin noon ngunit muli itong isinara pagkatapos? Alam mo ba, dahil matagal nang alam ng iyong ama ang tungkol dito. Ang iyong ama ay nag-aalala na kapag nabuksan ang pinto, ang pamilya Clark mula sa kabilang pampang ay darating sa mundong ito at papatayin kayong lahat. Kabanata 3082. Ang bawat salita ni Shane ay sumabog sa isip ni Philip at napangiti siya. Ito ay ganap na imposible. Kalokohan yan. Gusto mo lang akong lituhin at galitin. Seryosong sabi ni Philip, at malapit nang sumabog ang pulang apoy sa kanyang katawan. Ngumuso si Shane at sinabing, Philip, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa iyong ama. Tanungin mo siya kung ano ang pinagmulan ng iyong pamilya Clark at kung saan nanggaling ang pinto ng iyong pamilya Clark. Kapag kumalat na ang balita sa labas ng mundo, naniniwala akong magdudulot ito ng kaguluhan. Ang pinakamayamang pamilyang Clark ay nagmula talaga sa kabilang baybayin. Paano titingnan ng iba ang pamilya Clark? At paano mo haharapin ang mundo? Natahimik si Philip. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, sinuntok si Shane, at sinabing, tumahimik ka. Boom! Hindi natama ng suntok na ito si Shane dahil humakbang si Win at tumayo sa harapan ni Shane. Kailangang bawiin ni Philip ang suntok niya. Naguguluhang tumingin siya kay Win at nagtanong, bakit? Tumingin si Win kay Philip na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, Philip, nagsasabi siya ng totoo. Hindi pwede. Nagsisinungaling siya sa akin, at nagsisinungaling din siya sa iyo. Ang pamilya Lovelace ay nagpaplano ng isang malaking pamamaraan. Ito ang paraan nila para dayain ang mundo. Paano nanggaling ang pamilya Clark sa kabilang baybayin? Umungol si Philip. Napangiti si Shane at sinabing, Philip, alam ko ang iniisip mo. Maaaring hindi ka naniniwala, ngunit sa huli, haharapin mo ang katotohanan ito. Sa katunayan, maraming malalaking tao ang nakakaalam ng sekreto na nagmula ang pamilya Clark sa kabilang baybayin. Gayunpaman, sa harap ng lakas ni Roger, walang nang ahas na lumaban. Sa tingin mo ba, lahat ng tao sa mundo ay yuyuko sa iyong ama? Sa tingin mo ba talaga nakikinig ang lahat sa pamilya Clark? Philip, to tell you the truth, ang mga ninuno ng pamilya Lovelace ay nagmula rin sa kabilang baybayin dito sa mundo. Nagmula tayo sa iisang pinagmulan, kaya bakit tayo dapat magkaribal?
Hanggat handa kang tumulong sa akin, ang mga sama ng loob sa pagitan ng mga pamilyang Lovelace at Clark ay maaaring makalimutan. Tutal asawa ka ng pinsan ko. Sa mga tuntunin ng seniority, dapat kitang tawagan bilang aking bayaw. Philip, ang pinakamagandang resulta para sa ating mga pamilya ay ang magsanib puwersa, magkaisa ang mundong ito, at bumalik sa lupain sa kabilang baybayin. Dapat pag-isipan mong mabuti. Kumunat ang noo ni Philip, tinitigan si Shane ng mahigpit, at sinabing, kahit totoo lahat ng sinabi mo, ano? Ipinanganak ako sa mundong ito at kabilang sa mundong ito. Sa ganang akin, ang kabilang baybayin ay sumalakay sa sangkatauhan, at kailangan kong humakbang at pigilan ito. Shane, kalimutan mo na ang wishful thinking mo. Hinding-hindi ako makikipagsabuatan sa iyo, hindi ang tatay ko o ang pamilya Clark. Nang marinig ito, sumimangot si Shane, umiling, at sinabing may panunuya, ignorante at matigas ang ulo, katulad ng iyong ama. Ang pamilyang Clark ay nagmula sa kabilang baybayin, at naroon din ang iyong mga pinagmulan. Gusto mo bang ipagkanulo ang iyong mga ninuno at maging isang di tapat at hindi tapat na inapo? Ang mundong ito ay masyadong atresado at puno ng isang grupo ng mga hanggal na tao. Ano ang halaga ng pagprotekta sa kanila? Kung tayo ay magsanib puwersa, ang mundong ito ay nasa ating mga daliri. Ang Stargate ay ang daanan na patungo sa kabilang baybayin mula sa mundong ito. Hanggat buksan natin ito, makakasama natin muli ang ating mga pamilya sa kabilang pampang, at tiyak na papayag sila sa ating pagbabalik sa pamilya. Iyan ang ating tahanan at ang lugar na dapat nating protektahan. Sa pagharap sa malakas na saway ni Shane, kalmado at walang pakialam si Philip. Sabi niya, bahay mo iyan, hindi sa akin. Sa buhay ko, ipaglalaban ko ang mundong ito dahil ito ang aking tahanan. Sa sinabi nito, seryosong tumingin si Philip kay Win at sinabing, ang aking tahanan ay kung saan siya at ang aking mga anak. Ang pamilya Clark ay hindi kailanman magtataksil sa sangkatauhan. Tanga! Galit na sigaw ni Shane at kumilos para sampelan si Philip. Boom! Sinalubong ni Philip ang kanyang pag-atake ng isang suntok. Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, at sumabog ang isang malaking enerhiyang bagyo. Kabanata 3083. Gayunpaman, nagpigil ang dalawa sa kanilang mga pag-atake. Kung hindi, gumuho na ang kuwebang ito. Dahil tumanggi kang magtrabaho sa akin, hindi kita pipilitin, ngunit kailangan mong tapusin ang gawain ng pagbubukas ng Stargate para sa pamilya Lovelace. Kung hindi, mananatili si Win sa pamilya Lovelace sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malamig na sabi ni Shane. Ito ay isang babala. Napakunot noo si Philip at sinabing, kung maglakas loob ang pamilya Lovelace na gawin ito, papawiin kita. Hahaha, ngumisi si Shane at sinabing, wala ka pang lakas at kwalipikasyon. Sa iyong kasalukuyang lakas, isang hanggal na gawain ang nais na mapuksa ang pamilya Lovelace. Nagdilim ang ekspresyon ni Philip nang sabihin niyang, darating ang araw. Napakunot noo si Shane habang may bakas ng pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata, ngunit sa wakas ay nagpigil siya at sinabing, ibinigay na sa iyo ang pagkakataon. Dapat kang gumawa ng tamang pagpili. Malamig na sinabi ni Philip, bubuksan ng Stargate sa isang buwan, at sapat na talento ang pipiliin para makapasok sa kabilang baybayin para sa pagsasanay. Hindi ba narinig ito ng pamilya Lovelace mo? Ngumiti si Shane at sinabing, syempre, meron kami. Kung gayon bakit kailangan mong buksan ko ang Stargate? Tanong ni Philip. Sagot ni Shane, dahil gusto naming buksan ng maaga ang Stargate at ipadala ang mga tao sa pamilya Lovelace sa kabilang baybayin. In advance, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, hindi ko kaya, at hindi rin ako makakapunta sa Stargate. Napangiti si Shane at sinabing, huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-aayos. Para sa kapakanan ng iyong asawa at mga anak, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Ilabas mo ang bisita. Pagkasabi noon, ilang gwardya ang lumapit. Nagdilim ang ekspresyon ni Philip. Tumingin siya kay Win at sinabing, sigurado ka bang ayaw mong umalis kasama ko? Umiling si Win na may ngiti sa gilid ng labi. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, niyakap ng mahigpit si Philip, at sinabing, Phil, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos nitong gawin ay tumalikod na si Win at umalis kasama si Shane. Inilabas din si Philip sa kuweba. Pagkalabas ng kuweba, pinabalik siya ng mga gwardya sa dormitoryo ng training camp. Pagbalik sa dormitoryo, napakapangit ng ekspresyon ni Philip, ngunit mahigpit ang hawak niya sa isang note. Napuno ito ni Win nang niyakap siya nito sa huli. Alam na ni Fennel at ng iba pa na lumabas si Philip. Kinakabahan silang nagtipon at nagtanong, nakita mo ba si Win? Tumanggaw si Philip, tiningnan ang tala sa kanyang kamay, binuksan ito, at nakita ang magandang sulat kamay. Phil, pasensya na. Patawarin mo sana ako. Hindi ko kayang iwan ang Lovelace family pansamantala. Pero huwag kang mag-alala, walang gagawin sa akin ang pamilya Lovelace.
Dapat mong tandaan na kahit paano kapilitin ng pamilya Lovelace, wala kang dapat gawin para sa kanila. Gusto nilang gamitin ka at ipamuhay ang galit ng lahat sa mundo laban sa pamilyang Clark. Huwag mahulog sa kanilang bitag. Pagkabasa nito ay nagdilim ang mukha ni Philip. Isang apoy ang lumitaw sa kanyang kamay at sinunog ang sulat sa isang malutong. Pagkatapos, huminga ng malalim si Philip, tumayo, at lumabas ng dormitoryo. Saan ka pupunta? Hinabol siya ni Fennel at nagtanong. Gusto kong hanapin si Marky Fulmore para makapasok sa Stargate, malamig na sabi ni Philip. Kabanata 3084. Di nagtagal, natagpuan ni Philip si Marky Fulmore. Anong sabi mo? Gusto mong pumasok sa Stargate? Marky Fulmore's mukha ay solemn na, at siya ay tumingin sa Philip sa pagkalito. Same time na sinabi ni Philip, oo, gusto kong pumasok sa Stargate para tingnan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Marky Fulmore, okay, ipapakita ko sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, dinala ni Marky Fulmore sina Philip at Fennel sa Death Canyon at nakarating sa malawak na lupain kung saan nakita ang mga sirang pader at mga guho. Ang altar ay nakatayo mismo sa gitna. Dinala ni Marky Fulmore sina Philip at Fennel sa altar at gumamit ng mga espesyal na paraan upang buksan ang altar, na isang malalim at madilim na kailaliman. Habang nakatayo sila sa ibabaw ng altar at nakatitig sa kailaliman sa ilalim ng altar, ramdam na ramdam nila ang nakakatakot na vibes na dumaloy sa kanila. Ito ay isang napakalalim na hukay na naglik ng presyon ng puso. Si Marky Fulmore ay tumalon pababa, at sinundan ni Philip at Fennel. Makalipas ang halos kalahating minuto, tuluyan na silang nakalapag sa lupa. Tumingin si Philip sa madilim na lugar na parang isang mundo sa ilalim ng lupa na may kalat-kalat na apoy sa nakapalibot na mga pader na bato. Dumaloy ang magma sa paligid nila, namumula at bumubula sa nakakapasong temperatura. Dinala ni Marky Fulmore sina Philip at Fennel sa mahaba at makitid na pasilyo sa harap nila. Narating nila ang isang arko ng bato na puno ng mga marka ng espada at palakol, na dapat ay ang mga bakas na naiwan sa isang matinding labanan. Maraming mga nakapalibot na gusali ang naging mga guho sa lupa. Maaari itong isipin na marahil ilang mga palasyo ang dating nakatayo dito noong nakaraan, ngunit ang lahat ay naging alikabok at mga guho ngayon. Dumaan sila sa arko ng bato at nakita nila ang isang nabasag na kalaliman na naging isang bangin. May kumukulong magma na umaagos sa ilalim ng kalaliman. Isang hindi regular na tulay na bato ang nakatayo sa harapan nila. Dalawang malalaking estatwa ng bato ang nakatayo sa magkabilang gilid ng tulay na bato na parang nagbabantay sa tulay na bato. Naglakad si Marky Fulmore sa tulay na bato, at sinundan siya ni Philip at Fennel habang pinagmamasdan ang paligid. Ang tulay na bato ay 1,000 metro ang haba, at silang tatlo ay mukhang napakaliit na naglalakad sa tulay na bato. Paminsan-minsan, ang magma sa ibaba ay saysubog ng 12-dosenang metro ang taas na may mainit na hangin. Matapos tumawid sa tulay na bato at maglakad saglit, biglang naging malawak ang espasyo sa harapan nila. Habang nasa ilalim sila ng lupa, tila malalim at madilim ang paligid. Ito ay isang napakalawak na lugar, puno ng mga buto, mga guho, at mga lapida na walang katapusan. Ito ang mga disipulong namatay sa labanan sa labas ng Stargate noon. Inialay nila ang kanilang pinakabata at pinakamahalagang buhay para sa mundong ito. Maaari lamang nilang gugulin ang natitirang oras dito, hindi masabi sa labas ng mundo o purihin bilang mga bayani. Sinulyapan ni Marky Fulmore ang mga lapida at bahagyang yumoko. Sina Philip at Fennel ay yumoko din bilang alaala sa mga nauna sa kanila. Maaari lamang silang manatili dito magpakailanman, hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw. Sa tabi ng bawat lapida, mayroong isang matalim na espada na nakapasok sa lupa, na sumisimbolo sa walang katapusang digmaan. Ang mga espada ay nasa bingit ng pagbagsak. Pagkatapos, sinundan ni na Philip at Fennel si Marky Fulmore pasulong at nakakita ng ilang malalaking buto. Kabanata 3085. Iyan ay isang extraterrestrial na hayop na dumating dito mula sa kabilang baybayin sa pamamagitan ng Stargate. Ang mga buto ng bawat halimaw na iyong nadatnan ay kinuha kapalit ng buhay at dugo ng ating mga naunang tao. Kung hindi dahil sa kanila, ang mga halimaw na iyon ay sumugod sa labas ng mundo at nagdulot ng kalituhan noon pa man. Pagkatapos magsalita ni Marky Fulmore, napuno ng emosyon sina Philip at Fennel. Lalo na si Fennel na kanina pa nandito. Nakipaglaban siya at nagsanay dito, kaya't ang kanyang damdamin ay mas hindi naayos. Lumingon si Marky Fulmore, tumingin kay Fennel, at sinabing, dapat mas alam mo. Huminga ng malalim si Fennel at sinabing, oo, minsan akong dumaan sa bloodbath dito, at walang nagbago, maliban sa mas maraming lapida. Napabuntong hininga si Marky Fulmore at sinabing, 3 taon na ang nakalipas, isang maliit na kaguluhan ang nangyari dito.
Nakatakas ang ilang extraterrestrial na hayop na nakulong sa kailaliman at nagdulot ng ilang casualty. Lahat sila ay mga bayani. Pagkatapos sabihin niyon, nagpatuloy si Marky Fulmore sa paglalakad kasama sina Philip at Fennel. Hindi nagtagal, narating nila ang isang sirang espasyo, na tila bumubuo ng isa pang espasyo mula sa puwang kung saan nakatayo si Philip at ang iba pa. Ang espasyo sa harapan nila ay mas mukhang isang kalawakan na may maraming lumulutang na bato at ilang malalaking kalansay na umaanod sa kalawakan. Sa kailaliman ng kalawakan, pinakanakang maririnig ang mga dagandong pati na rin ang mga tunog ng mga tanikala. Ito ang Graben Abyss, isang fragmented extraterrestrial space sa likod ng Stargate, kaya lahat ng bagay dito ay nasuspine sa hangin. Sa kailaliman, may mga extraterrestrial na hayop na nahuli at nakulong ng mga kataas-taasang nilalang ng nakaraan. Dapat ay mayroon ding maharlikang hayop na natutulog sa pinakamalalim na bahagi, naghihintay ng pagkakataon. Habang sinabi iyon ni Marky Fulmore, bahagyang kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng layunin ng pakikipaglaban. Tiningnan ni Philip ang mga lumulutang na bato sa espasyo sa kanyang harapan at iniunat ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang kanyang palad ay tila pumasok sa isa pang suso ng kalawakan at napapaligiran ng suso ng nagniningning na mga bituin. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Philip. Sinabi ni Marky Fulmore, ito ang espesyal na bagay tungkol sa espasyong ito na wala pa sa atin ang nakakaalam. Pagkatapos, umalis si Marky Fulmore sa lugar na ito kasama sina Philip at Fennel at pumasok sa ibang lugar. Sa sandaling makapasok siya sa lugar na ito, naramdaman ni Philip ang isang malaking enerhiya na bagyo at ang kapangyarihan ng mga patakaran na dumarating sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking pintuang itim na bato sa itaas mismo ng isang hagdan ng bato mga 100 metro ang layo sa harap niya. Ang malaking blackstone na pinto na ito ay naglabas ng isang sinaunang at dulot ng panahon na parang naglakbay ito sa maraming panahon. Nagdala ito ng nakakatusok na kapaligiran. Napakalaki ng pintong bato kaya si Philip at ang iba pa ay parang mga langgam sa harap nito. Ang pintong bato ay napuno ng lahat ng uri ng kulay abo na mga pattern na parang naglalarawan ng isang madugong larangan ng digmaan na may ilang mga extraterrestrial na hayop na nakakawasak sa lupa at hindi kilalang sinaunang mga palasyo. Nakatayo sa ilalim ng mga hagdang bato, si Philip ay labis na nabigla sa pintuan ng itim na bato na hindi niya naiwasan ang kanyang tingin. Iyan ang Stargate, sabi ni Marky Fulmore habang nakatingin sa malaking batong pinto. Sa mga mata ni Philip, ang matingkad na sinag ng liwanag na tila gustong kumawala ay dumula sa mga siwang ng Stargate. Ang mga pattern sa pinto ay nagsimulang gumalaw at naging isang projection na nabuhay sa mga mata ni Philip. Ito ay isang nakakagulat na larangan ng digmaan na may dugo sa lahat ng dako. Napuno ng mga extraterrestrial na hayop ang kalangitan, at may mga buto sa lupa pati na rin ang mga gumuhong lungsod. Pagkatapos, ang kalangitan ay nabasag, at siyam na malalaking extraterrestrial na hayop na may napakapangit na maaaring bumaba mula sa langit, na mabilis na pumipigil sa larangan ng digmaan. Nakita din ni Philip ang White Marsh, ang ahas, at ang chimera. Iyon ba ang mga maharlikang pamilya sa kabilang pampang? Kabanata 3086. Sa sandaling ito, si Philip ay nasa larangan ng digmaan, nasaksihan at nararamdaman ang epekto ng labanan sa kanyang sariling mga mata. Ang umaagos na dugo, ang nanginginig na lupa, at ang mapangwasak na labanan ay nagpasigla sa mga nerbiyos at pandaman ni Philip. Ito ba ang digmaan sa kabilang pampang? Napakalungkot noon. Katulad nito, ang mga nilalang sa kabilang baybayin ay talagang napakalakas. Ang mga larangang ito ay tila isang paglalarawan ng mga nakaraang labanan sa kabilang baybayin. Ang bawat isa sa siyam na malalaking maharlikang hayop ay nakatayo sa kalangitan na parang isang pinakamataas na monarko. Sila ay sapat na upang masakop ang isang larangan ng digmaan sa isang sulyap lamang. Tunay na naramdaman ni Philip ang kapangyarihang imperial ng siyam na malalaking maharlikang hayop. Sa kabila ng paghihiwalay ng iba't ibang timeline, naramdaman pa rin ni Philip ang malaking pressure na nagmumula sa kanila. Pagkatapos, pinagmamasdan niya ang mga ito habang sumusugod sila sa larangan ng digmaan o nakatayo sa harapan ng lungsod. Nag-transform sila bilang mga hari na nag-utos sa milyon-milyong tropa na may kaway ng kanilang mga kamay at sumugod para sa pagpatay. Ang mga nakagigimbal na larawang ito ay nanag sa sentido ni Philip. Biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Isang napakaganda at maamong babae ang biglang lumabas sa Stargate at naglakad pababa sa mga hagdang bato papunta kay Philip. Nakasuot ng puti ang babae at parang diwata o empress na may gintong liwanag sa likod. Phil, mahinang tawag ng babae na may mapagmahal na ngiti sa labi. Lumapit siya kay Philip, itinaas ang kamay, at hinaplos ang mukha nito. Mom, ikaw ba yan? Napaluha agad si Philip. Hindi siya makapaniwala na makikita niyang muli ang kanyang ina rito. Phil,
Sa wakas nandito ka na, kanina pa kita hinihintay. Ang iyong kinabukasan ay nasa likod ng pintong ito. Pumasok sa lupain ng kabilang baybayin, patuloy na pagbutihin ang iyong sarili, at protektahan ang lupaing ninuno. Pagkasabi nito, unti-unting napalitan ng liwanag ang figure ni Charlotte Larson. Hinabol siya ni Philip at sumigaw, "Nay, nasaan ka? Kailan kaya kita muling makikita? Ano itong lupaing ninuno, nanay?" Nawala ang liwanag, nag-iwan ng maliit na maliwanag na lugar tulad ng isang bituin na naghalo sa Stargate. Puno ng luha ang mga mata ni Philip, at bumalik sa normal ang lahat ng nasa harapan niya. Ito pa rin ang malaking madilim na Stargate, at si Marky Fulmore at Fennel ay nakatayo sa tabi niya. Tila ba hindi nila alam ang naranasan ni Philip? Sinabi ni Marky Fulmore sa sandaling ito ang Stargate. Seryosong tiningnan ni Philip ang malaking Stargate. Tila nagkaroon ito ng nakakapintig ng puso na hindi kabilang sa mundong ito. Sa partikular, ang ilan sa mga espesyal na enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa Stargate ay talagang pinasigla ang ilan sa mga kapangyarihan ng mga panuntunan sa Philip. Pakiramdam niya ay parang mas bumilis ang pagdaloy ng kanyang dugo, at may kung anong mainit sa kanyang katawan na halos hindi niya mapigilan. Anong nangyayari? Bakit ganito ang epekto sa akin ng Stargate? Kumunat ang noo ni Philip. Tiningnan niya ang golden white marsh mark sa braso niya at may nakita siyang touch of gold sa marka. Napansin din ito ni Marky Fulmore at nakakunot ang noo niyang tanong, "Anong problema?" Sabi ni Philip, "Hindi ko alam. Parang may kung anong lalabas sa katawan ko. Alam mo ba kung bakit?" Napasimangot si Marky Fulmore, itinaas ang kanyang kamay, at gumawa ng isang swiping motion. Hinawakan niya ang espasyo at sumigaw, "Apat na matandang lalaki, halika dali." Sa susunod na segundo, apat na figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Marky Fulmore. "Marky Fulmore, bakit mo kami biglang tinawag dito?" "Oh, nandito rin si Philip. Anong nangyayari? Bakit nag-iiba na naman ang Stargate?" Ang apat na Marquises na lang dumating tumingin sa Stargate sa gulat. Si Marky Fulmore ay same time na itinuro si Philip at sinabing, "Tingnan mo siya." Ang apat na iba pang Marquises ay biglang lumingon kay Philip at agad na napagtanto ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng bloodline. Malapit na ba itong mawala sa kontrol? Kabanata 3087. Paano magiging ganito? Akala ko ang bloodline ng pamilya Clark ay napigilan ni Roger Clark sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Paanong biglang mawawala ng kontrol ang bloodline power ni Philip? Medyo nabalisa ang apat na Marquis at si Marky Fulmore. Hindi naiintindihan ni Philip ang kanilang usapan. Tanong niya, "Ano ang pinagsasabi mo? Anong bloodline power?" Nagdilim ang mukha ni Marky Fulmore. Humakbang siya pasulong at hinawakan ang braso ni Philip. Idiniin niya ang mga pangunahing mahahalagang punto ni Philip at ang nakagugulat na kapangyarihan ng mga alituntunin ay lumundag mula sa kanyang katawan, na puwersahang sumalakay sa katawan ni Philip at pinigilan ang nagngangalit na kapangyarihan. Nang makita ito, ang iba pang apat na Marquises ay kumilos din. Pagkatapos, bumitaw ang lima, huminga ng malalim, at sinabing, "Kailangan nating ipaalam ito kay Roger sa lalong madaling panahon para makapaghanda siya." Ang pagsupil sa bloodline ni Philip ay malapit ng makalaya, malamang dahil sa Stargate. Tumango ang mga Marquis, at sinabi ng isa sa kanila, "Taken ko siya." With that said, nawala siya sa harap ng Stargate. Pagkatapos noon, mataimtim na tiningnan ni Marky Fulmore si Philip at nagtanong, bakit ito nangyari bigla? Nagdilim ang mukha ni Philip habang nalilitong tumingin sa mga Marquis at nagtanong, "Marky Fulmore, anong nangyayari? Anong bloodline power ang meron ako sa katawan ko?" Huminga ng malalim si Marky Fulmore, tumingin sa Stargate, at sinabing, "Mayroon kang bloodline power mula sa kabilang baybayin sa iyong katawan. Hindi ba sinabi sa iyo ng pamilya Lovelace na ang mga ninuno ng pamilya Clark ay nagmula sa kabilang pampang?" Boom! Ang mga salita ni Marky Fulmore ay sumabog sa tainga ni Philip. Alam ni Marky Fulmore ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Shane Lovelace. Huwag kang magtaka. Sa Cockley Mountain, walang hindi namin alam. Kaya lang ayaw naming makialam sa karamihan ng mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Lovelace ay hindi isang maliit na patatas, sabi ni Marky Fulmore. Dahil ang lahat ay nasa loob, gusto kong malaman kung ang mga ninuno ng pamilya Clark ay talagang nagmula sa kabilang baybayin, tanong ni Philip. Natahimik si Marky Fulmore, tumingin sa paligid, at tumango, "Oo." Napakunot noo si Philip, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at nagtanong, totoo ba na lahat ng tao sa mundong ito ay napupuot sa pagkakaroon ng kabilang baybayin? "Oo," sagot ni Marky Fulmore. Lalo pang hinigpitin ni Philip ang kanyang mga kamao at nagtanong, kung ang balita na ang pamilya Clark ay nagmula sa kabilang baybayin ay ipinaalam sa mundo, nangangahulugan ba ito na ang pamilya Clark ay makikita bilang isang kaaway ng mundo? "Oo,"
Sagot muli ni Marky Fulmore. Bumagsak ang katahimikan. Hindi na nagsalita si Philip, at puno ng halo-halong emosyon ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Marky Fulmore at sinabing, "Anak, sa katunayan, hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Hindi ka kinakatawa ng mga ninuno ng pamilya Clark. Masyado kang nag-alay sa mundong ito at sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang ilang mga ideya ay malalim na nakatanim at hindi maaaring matugunan sa maikling panahon. Hanggang sa mundong ito, ang pamilya Clark ay isang tapat na tagapag-alaga. Walang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ng iyong ama, ngunit makatitiyak kami na inialay niya ang kanyang buhay sa mundo at sa sangkatauhan, kaya hinahangaan namin siya." With that said, biglang may lumitaw na figure sa harap ng Stargate. Nakatayo siya habang nasa likod ang mga kamay, at parang mga bituin ang kumikislap na mga mata. Tumingin siya kay Philip, ngumiti ng mabait, at sinabing, "Phil, galit ka ba sa akin?" Kabanata 3088. Tumingin sa gilid si Philip. Nang makita niyang sumulpot si Roger sa harapan niya, mas lalong humigpit ang mga kamao niya. "Bakit? Bakit mo itinago sa akin ang lahat?" Umungol si Philip, puno ng tanong at hinanakit ang kanyang isip. Bakit lahat ng bagay ay inilihim sa kanya? Bakit siya inilagay sa larong ito ng chess? Wala bang pag-ibig? Nawala ba ang pag-ibig? Kalmado si Roger habang sinusulyapan ang malaking itim na Stargate na nakataas sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap. "Aniya, Phil, maraming bagay ang hindi ko masabi sa iyo ngayon. Kahit na sabihin ko sa iyo, walang solusyon. Maaari ka lamang magpatuloy sa paglaki at pagiging mas malakas. Isang araw, kapag sa wakas ay maaari na kayong pumalit sa akin, tumayo sa tuktok ng mundo, at pasanin ang pasanin sa inyong mga balikat, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Yung totoo, hindi ko kailangan ng katotohanan. Gusto ko lang malaman kung ano ang plano mo. Bilang anak mo at bilang tagapagmana ng pamilya Clark, bakit wala akong karapatang malaman? Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ako sapat. Kaya sabihin mo sa akin, magiging sapat lang ba ako kapag naabot ko ang iyong kaharian?" Umungol si Philip at nagtanong, na labis na naagrabyado. Bahagyang ngumiti si Roger at sinabing, "Maaari kang ituring na pinakamalakas na tao sa mundo kung maabot mo ang aking kaharian, ngunit hindi pagdating sa kabilang pampang. Ang mga talento ay sagana doon, at maraming tao ang mas malakas kaysa sa akin. Sila ay isang banta sa mundong ito at isang banta sa sangkatauhan. Sa kanilang palagay, ito ang lupain ng kasalanan at pinagmumulan ng krimen at kaguluhan. Kaya naman, sasalakayin nila ang lupaing ito sa lahat ng paraan at susubukan nilang ibagsak ang sibilisasyon at ang sangkatauhan dito. Gayunpaman, ang mas malaking sikreto ay ang mga taong iyon sa kabilang pampang ay nagmula rin sa lupaing ito ng kasalanan. Ito ang lupaing ninuno at ang ugat ng lahat ng sibilisasyon. Ang lupaing ito ay dumaan sa daan-daang milyong taon, mula sa kawalan, una, magulo, prehistoric, primeval, classical, dark ages, at middle ages, hanggang sa modernong panahon ngayon. Ito ay dumaan sa hindi mabilang na mga panahon at sibilisasyon na nawala sa kasaysayan at hindi na matutuntun pabalik. Nawala ng mga taong iyon sa kabilang pampang ang mga record ng mga nauna sa kanila, o sa halip, sadyang ginawa nila ito. Sa kanilang palagay, ang mga tao sa lupaing ninuno ay pawang mga inapo ng dugong nagkasala dahil maraming kaguluhan na humantong sa pagkalipol ng sangkatauhan ang naganap dito. Ang ilang mga tao ay piniling umalis sa kanilang lupaing ninuno, umaasa sa lakas at sibilisasyon noong panahong iyon upang makahanap ng bagong tirahan. Matapos ang daan-daang libong taon, nakalimutan na nila ang kanilang pinagmulan. Tinukoy nila ang kanilang lupaing ninuno bilang lupain ng kasalanan, at ang konseptong ito ay malalim ding nakaugat at itinuro sa mga susunod na henerasyon. Sinabi sa bagong henerasyon na ang lugar na ito ay isang mababang antas ng sibilisasyon, lugar ng kasalanan, at pinagmumulan ng kaguluhan. Kaya, sinusubukan nila ang lahat ng paraan upang salakayin ang mundong ito kada libong taon at isagawa ang massacre sa sibilisasyon. Nang marinig ito, napatulala na si Philip. Malinaw na alam ni Marky Fulmore at ng iba pa ang tungkol dito, kaya hindi sila masyadong nagulat. Sa isang banda, ang matataas at makapangyarihang mga tao sa kabilang baybayin ay gustong dambungin ang sibilisasyong ito, ngunit sa katunayan, nag-aalala sila tungkol sa ilang hindi makontrol na mga variable na maaaring lumitaw at sapat na upang yumanig ang kanilang mundo. Tunay nga, kahit papalapit na tayo sa katapusan ng mundo, maraming mahuhusay na nilalang ang lumitaw. Dumaan sila sa Stargate, pumasok sa lupain sa kabilang baybayin, at nag-iwan ng makikinang na pamana. Nagdulot din ito ng higit na pag-aalala sa mga taong iyon tungkol sa pagkakaroon na maaaring mabaligtad ang kanilang mga ideolohiya. Kaya, hindi sila nagsisikap na sirain ang sibilisasyon dito. Sinusubukan nilang bumalik sa kanilang lupang ninuno at kolonihin ang lugar na ito. Kabanata 3089.
Pagkatapos magsalita ni Roger, malamig niyang tinitigan ang malaking itim na Stargate. Tumingin siya kay Philip at sinabing, alam mo ba kung bakit ko sinasabi ito sa iyo? Hindi mo ari ni Philip at nagdududang tumingin kay Roger. Ito ay dahil sasabak ka sa paglalakbay sa kabilang pampang. Nais kong malaman mo na dinadala mo ang kapalaran ng mundo, ang sibilisasyon ng mundong ito, at ang kapalaran ng sangkatauhan. Bagaman ang pamilya Clark ay nagmula sa kabilang baybayin, ang ating mga ugat ay narito, ang lupang ninuno. Walang makakapagpabago sa katotohanan ito. Nahihirapan din ako noon. Kung ang mga ninuno ng pamilya Clark ay nagmula sa kabilang pampang, ano ako? Paglaon, natuklasan ko ang koneksyon sa pagitan ng lupaing ninuno at ng lupain sa kabilang baybayin. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, ang pamilya Clark ay isa sa 4 na pangunahing pamilya na pumunta sa kabilang baybayin upang protektahan ang lupaing ninuno, ngunit hinahangad pa rin namin ang araw kung kailan kami makakabalik sa aming lupang ninuno at mapabuti ang aming sibilisasyon. Nang matapos magsalita si Roger, naging napakabagal ng kanyang ekspresyon. Lalong naging emosyonal si Philip at nahirapang tanggapin sandali. Ang mga ninuno ng pamilyang Clark ay nagmula sa kabilang pampang, ngunit ang pamilyang Clark mula sa kabilang pampang ay pumasok sa kabilang pampang mula sa lupaing ninuno. Dinala nila ang misyon ng paghahanap ng kaligtasan at pagprotekta sa lupang ninuno. Lumingon si Philip, seryosong nakatingin sa malaking itim na Stargate sa itaas ng 99 na hagdan ng bato, at nagtanong, Ama, totoo ba lahat ng sinabi mo? Tinapik ni Roger ang balikat ni Philip at sinabing, Phil, totoo ang bawat salita. Ang Stargate na ito ay itinayo ng lupain sa kabilang baybayin. Noon, ito ay upang pigilan ang mga tao mula sa tinatawag na lupain ng kasalanang dugo na makapasok sa kabilang pampang. Nang maglaon, ang mga kataas-taasang nilalang na iyon sa lupaing ninuno ay lumikha ng isang Stargate na nagtatak sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang mundo. Kaya, mahahanap natin ang kapangyarihan ng mga patakaran ng magkabilang mundo sa pintuan na ito. Kung mas malakas ang tao, mas mahirap dumaan sa Stargate na ito. Sa iyong kasalukuyang antas, ikaw ay perpekto upang tumingin doon sa aking lugar. Kumunat ang noo ni Philip, lumingon kay Roger, at nagtanong, noong itinulak mo itong Stargate noon, ano ang nakita mo? Huminga ng malalim si Roger at sinabi pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang lupain ng mga bangkay at pagkawasak. Ang sibilisasyon ng kabilang baybayin ay nalampasan ang pagkaunawa sa mundong ito. Kapag binuksan ko ito, haharapin ko ang walang katapusang pagpatay mula sa kabilang baybayin. At saka, mayroon din akong mga makasariling pagnanasa. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin kay Roger, at nagtanong, anong makasariling pagnanasa? Bumantong hininga si Roger at sinabing, hindi ko pa masasabi sa iyo. Pagkatapos noon, seryosong tumingin si Roger kay Philip at sinabing, nagising na ang bloodline power sa katawan mo, at hindi ko na kayang pigilan pa. Ito ang kapangyarihan ng bloodline na natatangi sa pamilya Clark. Pagdating mo sa kabilang baybayin, dapat mong tandaan na hindi mo madaling gamitin ang bloodline power. Kung hindi, ang mga tao sa kabilang baybayin ay maaalerto. Itinigil ni Roger ang kanyang mga salita saglit bago idinagdag, sa partikular, kung alam ng pamilya Clark sa kabilang baybayin ang iyong pag-iral, magdudulot ito ng maraming hindi kinakailangang gulo. Anong bloodline power? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Ngumiti si Roger at sinabing, The Divine Wilderness Physique. Mayroong 9 na maharlikang pamilya sa kabilang baybayin, at ang pamilyang Clark ay isang marangal na pamilya na nauugnay sa isa sa mga maharlikang pamilya, na pinagkalooban ng maharlika na may ibang apelyido. Iyon ay dahil ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng pamilya Clark ay may mahalagang papel sa mga sibilisasyon ng iba't ibang panahon, kaya ang pamilya ay pinapabore ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, natatakot din sila sa linya ng dugo ng pamilya Clark dahil ang sinumang nagising sa dakilang daan ay maaaring kontrolin ang universo, laslasin ang araw at buwan gamit ang kanilang mga espada, at mapatay pa ang mga maharlikang pamilya. Kabanata 390. Ang Divine Wilderness Physique. Kontrolin ang universo at laslasin ang araw at buwan gamit ang isang espada. Patayin ang mga maharlikang pamilya. Napakakanais-nais na eksena. Ito ba ang pamilya Clark sa kabilang baybayin? Isang extraterrestrial noble. Natahimik si Philip. Matapos marinig ang mga salita ni Roger, ang kapangyarihan ng bloodline na napigil sa kanyang katawan ay muling nabalisa na parang nananabik sa kapangyarihang laslasin ang araw at buwan. Kumunat ang noo ni Roger at tiningnan ang mahinang bloodline power na lumalabas mula kay Philip sa sandaling ito. Bagamat napakahina, ito ang purest bloodline ng Clark family, ang Divine Wilderness Physique. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Roger ay higit lamang sa 70% na dalisay, hindi sapat upang karibal kay Philip. Siya ang pinakamahusay na kandidato. Charlotte, ito ba ang kinabukasan na sinasabi mo?
Napabuntong hininga si Roger habang pinag-iisipan ang Stargate. Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at sinabing, ilang araw na lang ang kaya kong pigilan para sa iyo. Kapag bumukas ang Stargate at pumasok ka sa kabilang baybayin, maaaring iba ang epekto sa iyo ng kapangyarihan ng mga panuntunan doon. Bago ito, hindi mailalabas ang kapangyarihan ng iyong bloodline dahil naiintindihan ito ng mga tao sa likod ng Stargate. Pagkasabi nun ay nagtaas ng kamay si Roger. Isang nakasisilaw na kapangyarihan ng mga alituntunin ang bumaril mula sa kanyang palad papunta sa katawan ni Philip, ganap na pinipigilan ang hindi mapakali na kapangyarihan ng bloodline sa kanyang katawan. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Matapos gawin ito, tumangala si Roger sa Stargate at sinabing, maaari kang umalis muna. Gusto kong manatili dito ng mas matagal. Tumanggaw si Marky Fulmore at ang iba pa at naghanda ng umalis. Gayunpaman, pinili ni Philip na manatili. Pagkatapos ay tinanong niya si Roger, Ama, ano ang kaharian sa kabilang pampang? Ilang tao ang mas malakas kaysa sa iyo? Bumantong hininga si Roger at sinabing, ang kaharian sa itaas ng kabilang baybayin ay ang propeta, ngunit hindi ko alam kung paano tinutugunan ng lupain ng kabilang baybayin ang antas na ito. At hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nasa itaas ng kaharian ng kabilang baybayin. Nang buksan ko ang Stargate sa loob ng maikling sandali noon, naramdaman kong maraming powerhouse sa kabilang baybayin ang nakalock sa aking buhay. Kung hindi ko isinara ang Stargate sa oras, natatakot ako na ang sibilisasyon ng mundong ito ay hindi na umiral. Nang marinig ito, naging mas mataimtim si Philip at nagtanong, nasa kabilang pampang ba si nanay? Plano lang ba ang aksidente noon? Isang smokescreen para sa secular na mundo. Kinilig si Roger. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, hindi mo dapat masyadong alam ang ilang bagay. Hindi ko rin alam kung nasaan ang nanay mo. Hindi na nagsalita si Roger pagkatapos nito. Napatingin si Philip sa nakatatandang silhouette ng kanyang ama na tila kandila sa hangin, ngunit ramdam niya ang natutulog na vibe sa kanyang katawan. Naghihintay lamang ito ng sandali upang ilabas ang sarili sa mundo. Pagkatapos, tumalikod si Philip at umalis kasama si Marky Fulmore at ang iba pa. Pagkalabas ng altar, tumayo si Philip sa isang tabi at tumingin sa altar na may maningning na mga mata. Ang Stargate, ang lupain ng kabilang baybayin. Ang lahat ng misteryo ay malulutas lamang sa pamamagitan ng pagpasok sa Stargate at pagpunta sa kabilang pampang. Pagkatapos noon, umalis sina Philip at Fennel sa altar at bumalik sa dormitoryo ng training camp. Sa gulat ni Philip, hinihintay talaga siya ni Shane Lovelace sa dormitoryo. Kabanata 3091. 17 at ang iba ay nakatayo sa isang tabi, ang kanilang mga ekspresyon ay kinakabahan at pag-alit habang nakatitig kay Shane. Nang makitang nakabalik na si Philip, sinabi ni Shane na may bahagyang ngiti, mukhang importanteng lugar ang pinuntahan mo. Nakuha mo na ba ang sagot na gusto mo? Malungkot ang ekspresyon ni Philip habang malamig na nakatitig kay Shane at sinabing, Shane, hinding-hindi ako tutulong sa pamilya Lovelace. Ibigay mo na. Isa pa, kailangan kong bigyan ng babala na kung si Win ay makaranas ng anumang pinsala o hinaing sa pamilya Lovelace, sisirain kita. Markahan ang aking mga salita. Tumayo si Shane, pinalakpak ang kanyang mga kamay, nag-thumbs up, at sinabing, napakagaling, napaka-confident at matapang ka. Alam kong pipiliin mong gawin iyon, kaya narito ako para sabihin sa iyo ngayon na kung tatanggihan mo ang aming kahilingan, wala kaming magagawa kundi gamitin si Win. Panipi. Boom! Biglang nagngangalit si Philip sa galit. Galit niyang tinitigan si Shane, humakbang pasulong, hinawakan ang kwelyo niya, at sinabing, anong sabi mo? Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano kay Win, papatayin kita ngayon din. Humalaklak si Shane at sinabing, sa tingin mo kaya mo akong patayin. Maglakas loob ka ba? Si Win ay nasa pamilyang Lovelace. Kung may mangyari man sa akin, mapapahamak din siya. Freak! Nabasag ang mga buko ni Philip, bumungad sa kanyang mga mata ang galit, at sumigaw siya, ang pamilyang Lovelace ang aking mortal na kaaway. Sa buhay ko, hinding-hindi ko makakalimutan itong sama ng loob sa pamilya Lovelace. Itinulak ni Shane ang kamay ni Philip at sinabing, nararamdaman ko ang iyong galit, ngunit ano ang maaari mong gawin sa akin? Huminga ng malalim si Philip, at nanlamig ang kanyang mga mata. Sabi niya, Shane Lovelace, huwag mong hamanin ang bottom line ko. Humalaklak si Shane at sinabing, nasabi ko na ang aking piraso. Philip, pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos nun, umalis na si Shane. Galit na ikinuyom ni Philip ang kanyang mga kamao. Sa malamig na mukha, sumigaw siya, ang pamilya Lovelace. Panipi. Nag-cross arm si Fennel sa isang tabi, lumakad, at sinabing, ano ang plano mong gawin? Malamig na sabi ni Philip, the Lovelace family ay walang dare do anything. Pinipilit niya lang akong takutin. Hindi ako mahuhulog sa bitag nila.
Tumango si Fennel at sinabing, saan tayo susunod? Napaisip si Philip, wala siyang ibang magawa sa Cockley Mountain. Sa ngayon ay ligtas si Win, at ang Stargate ng Cockley Mountain ay bubuksan lamang makalipas ang 1 buwan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ayusin ang ilang mga makamundong gawain at maghanda sa pagpasok sa Stargate. Balik tayo bukas. Pupunta ako sa palasyo ni Emperor Kai sa ilalim ng lupa para kumuha ng isang bagay, sabi ni Philip habang inilalabas ang token ni Emperor Kai mula sa kanyang bulsa. Ang Kylum Sword. Kinabukasan, naghanda na si Philip at ang iba pa na umalis, ngunit may dumating na hindi katanggap-tanggap na panauhin. Pumasok si Renaud sa dorm, malamig na tinitigan si Philip, at tumabi. May isa pang taong pumasok sa oras na ito, Angus Carroll. Ang matandang lalaki na itinanim ng Heavenly Court sa Cockley Mountain. Pumasok si Angus sa dormitoryo, tumingin kay Philip, at sinabing, Young Patriarch Clark, may sasabihin ako sa iyo. Ito ba ay isang maginhawang oras para sa iyo? Kumunat ang noo ni Philip. Alam niyang hindi siya bagay kay Angus, kaya tumango siya at sinabing, okay. Maya-maya, nagsilabasan na ang lahat sa dorm. Inilagay ni Angus ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, ano sa palagay mo ang hukuman sa langit, Young Patriarch Clark? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, wala akong gaanong alam tungkol sa Heavenly Court, pero may kaunti akong alam tungkol sa Pamilya Woods. Hindi tayo magkasundo. Ngumiti si Angus at sinabing, sanay na ang Pamilya Woods sa pagiging mayabang, at maraming tao sa Heavenly Court ang hindi sumasang-ayon sa kanila. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Court ay hindi pinasyahan ng Pamilya Woods. Oh, kung naiintindihan ko ng tama ang mga bagay, sinasabi mo bang hindi mo kilala ang Pamilya Woods? Sabi ni Philip. Kabanata 372. Tumawa si Angus, umiling, at sinabing, hindi ko kilala ang Pamilya Woods. Ang galing talaga magsinungaling ng matandang ito. Lahat sila ay miyembro ng Heavenly Court, ngunit naglakas loob siyang sabihin na hindi niya sila kilala. Ngumiti si Philip at sinabing, Mr. Carroll, bakit mo ako hinahanap ngayon? Sinabi ni Angus, gusto kong magtrabaho kasama ka, syempre. Magtrabaho sa akin. Ano ang dapat gawin sa Heavenly Court? Tanong ni Philip. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Angus habang natatawa, ang prangka mo talaga, Young Patriarch Clark. Nais ng Heavenly Court na humanap ng sapat na malalakas at mahuhusay na tao para makipagtulungan at maglatag ng pundasyon para sa pagtatatag ng bagong mundo sa hinaharap. Ang pamilyang Clark ay isang kasosyo na inaasahan naming makipagtulungan. Noon, umaasa ang pamilya Clark sa amin para umunlad din. Ngayon, handang talikuran ng Heavenly Court ang nakaraan at gustong makipagsanib puwersa sa Young Patriarch Clark para ibahagi sa mundo. Ano sa tingin mo? Namilog ang mga mata ni Philip habang nakangiting sinabi, Mr. Carroll, ang iyong mga salita ay maaaring makita bilang isang insulto sa mundo. Maaari ba talaga nating ibahagi ang mundo ayon sa ating inaakala? Tumango si Angus at nakangiting sinabi, Young Patriarch Clark, mukhang wala kang masyadong alam tungkol sa Heavenly Court. Mayroon tayong mga puwersa sa buong mundo, at ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mundong ito ay kasing dali ng ABC. Bakit gusto mong makipagtulungan sa akin, kung gayon? You can just take over the world directly, nakangiting sabi ni Philip. Sumimangot si Angus. Hindi maintindihan ng batang ito ang kanyang kahulugan. Makinig ka sa akin. Ang Heavenly Court ay may puwersa sa buong mundo. Hanggat gusto natin, maaari nating alisin ang ilang mahahalagang tao sa isang iglap, ngunit ang presyo ng paggawa nito ay magiging napakataas. Kaya naman, kailangan natin ng mas makapangyarihang mga pamilya para makipagtulungan sa atin. Ang pamilyang Clark ang aming unang pinili dahil kinokontrol mo ang kalahati ng ekonomiya ng mundo. At saka, mayroon kang sapat na lakas. Sabi ni Angus, kung tungkol sa kung ano ang hinaharap, dapat mong malaman na kapag binuksan ang Stargate, nangangahulugan ito na ang secular na mundo ay ganap na maisasama sa mundo ng mga disipulo. Haharapin natin ang banta mula sa kabilang baybayin noon. Nais ng Heavenly Court na protektahan ang mundong ito at ang lahat ng mga tao nito. Pareho kami ng layunin ng pamilya Clark, kaya nasa iisang panig kami. Pagkatapos magsalita ni Angus, bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, hindi ko alam kung ano ang gustong gawin ng Heavenly Court, pero alam kong may matayog kang ambisyon. Noong sinabi mong gusto mong protektahan ang mundong ito, natatakot ako na ito ay isang harapan lamang. Ang gusto mo talagang gawin ay makuha ang mundong ito at ayalay ito sa sinaunang Heavenly Court para makabalik ka sa kanilang hanay, di ba? Kumunat ang noo ni Angus, at bahagyang kumuyam ang mga kamay sa likod. Tapos, sabi niya, bakit mo nasabi iyan? Ang Heavenly Court ay umiral sa mundong ito sa loob ng napakaraming taon, at hindi pa kami nakagawa ng anumang bagay para saktan ang sangkatauhan.
Sa kabaligtaran, tinutulungan namin ang mundong ito. Tumaas ang kilay ni Philip at sinabing, hindi ko alam kung ganoon. Wala akong magandang impression sa Heavenly Court. Kung narito ka para humingi ng kooperasyon, maaari kang umalis ngayon. Napakunot noo si Angus at same time na sinabi, sigurado ka bang ayaw mong magtrabaho sa Heavenly Court? Hindi, mariing sabi ni Philip. Natawa si Angus at sinabing, mabuti naman. Parehas ka lang ng tatay mo. Kung ganoon, kung may gagawin ng Heavenly Court sa pamilya Clark sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay ng anumang advance na abiso. Isang banta, syempre, nalaman na ni Philip ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon, ngunit mahina pa rin siyang ngumiti at sinabing, ang korte sa langit ay hindi pa ang pinuno ng mundong ito. Kung kaya ka ng tatay ko matakot, kaya ko rin. Malamig na ngumuso si Angus at tumalikod na para umalis. Bago umalis, sinabi niya, Young Patriarch Clark, ang lupain sa kabila ng Stargate ay kasing lawak ng karagatan, at ang Heavenly Court ay umiiral din sa kabilang baybayin. Mag-ingat ka. Kabanata 3073. Nagdilim ang mukha ni Philip. Tumingin siya sa pag-alis ni Angus at huminga ng malalim. Ano ba talaga ang pag-iral ng Heavenly Court? Nagmamadaling pumasok si Fennel at ang iba pa at sinabing, ano na? Ano ang gusto ng matandang iyon? Gusto niyang makipagtulungan ako sa kanila, sagot ni Philip. Anong sabi mo? Tanong ni Fennel. Tinalikuran ko siya, sabi ni Philip. Kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, actually, you shouldn't refuse so decisively. Kung tutuusin, may mga lakas ang Heavenly Court. Kahit na hindi ito taos-pusong kooperasyon, hindi masamang magkaroon ng backup partner. Napabuntong hininga si Philip at sinabing, alam ko ang ibig mong sabihin, ngunit hindi ako interesado sa hukuman ng langit. Kalimutan mo na, Terena. Tumango si Fennel at ang iba pa. Hindi nagtagal, sumakay sila sa isang snow jeep at papaalis na sana sa Cockley Mountain. Ang limang Marquis ay nakatayo sa tuktok ng mga bundok na nababalutan ng nyebe at tiningnan sila mula sa malayo. Tumayo si Marquis Fulmore habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabing, sa tingin mo, gaano kalayo ang kanyang paglaki? Hindi ko alam, ngunit hindi siya magiging mas mababa kaysa sa kanyang ama, sabi ng isa sa mga Marquises. Sana magkaroon tayo ng sapat na oras upang tumagal hanggang sa kanyang pagbabalik, bumantong hininga si Marquis Fulmore. Di nagtagal, umalis si Philip at ang kanyang barkada sa manyeb na Cockley Mountain. Sumakay sila sa isang pribadong eroplano at bumalik sa Riverdale. Gayunpaman, nanatili lamang si Philip sa Riverdale ng kalahating araw at formal na binalaan sina Martin at Bernard Johnston. Naka-lockdown ang Riverdale sa araw na ito. Alam ni na Martin at Bernard ang tunay na pagkatao ni Philip at natakot sila hanggang sa mamatay. Martin, si Philip talaga ang tagapagmana ng pamilyang Clark na iyon, sinabi ni Bernard kay Martin ang kanyang opinyon. Bernard, huwag ka nang magsalita. Naiintindihan ko. Let's proceed with caution from now on, sagot ni Martin kay Bernard na may malungkot na mukha. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Philip at ang iba pa sa Riverdale at pumunta sa Fernvale para bisitahin ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay nasa parehong estado ng pagkakomatose. Si Cynthia ang nag-aalaga sa kanya. Philip, may sasabihin ako sa iyo. Naglakad sina Cynthia at Philip papunta sa isang hardin. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin kay Cynthia, at sinabing, anong meron? Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, kinuha ni Cynthia ang isang gintong dragon jade pendant mula sa kanyang bulsa at sinabing, ilang araw na ang nakalipas, natagpuan ako ng Imperial Preceptor at ibinigay ito sa akin. Anak niya daw ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, Philip. Nagulat si Philip. Si Cynthia Larsen ay anak ng Imperial Preceptor. Sigurado ka? Tanong ni Philip. Tumango si Cynthia at maluhaluhang sinabi, naglabas ng DNA report ang ospital. Anak niya talaga ako. Philip, hindi ko talaga matatanggap ngayon. Ang tatay ko talaga ang totoong Imperial Preceptor. Ano ang dapat kong gawin? Sabi niya gusto niya akong ilayo, pero ayaw kong iwan ang tatay ko, ang Grandmaster, at ikaw. Nagdilim ang mukha ni Philip. Pagkaraan ng mahabang pag-iisip, inabot niya, niyakap si Cynthia, at sinabing, ito ang personal mo. Kailangan mong gumawa ng iyong sariling mga pagpipilian. Nahulog si Cynthia sa mga bisig ni Philip at napaluha. Pagkaraan ng mahabang panahon, napagod si Cynthia sa pag-iyak, kaya pinabalik siya ni Philip sa kanyang silid. Kinabukasan, nagpaalam si Philip kay Cynthia at sa iba pa. Sumakay siya ng pribadong eroplano at bumalik sa pamilya Clark sa Arcadia Island. Kabanata 3074. Nang lumapag ang pribadong eroplano ni Philip sa Clark Manor, daan-daang fully armed guards na ang nakapila sa kanya sa isang tabi. Tahimik na naghintay si George Thomas kasama ang isang grupo ng mga katulong.
Naghihintay din sina 5th Madam Nadia Sawyer at 4th Madam Hazel Eva. Puno sila ng ngiti habang pinagmamasdan si Philip na bumaba ng eroplano. Bumaba si Philip sa eroplano, hinubad ang kanyang salaming pang-araw, at niyakap ang dalawang babae. Phil, sa wakas nakabalik ka na. Namiss ka namin ng sobra. Si Nadia ay kasing sexy ng dati. Uso ang outfit niya, wavy ang buhok, at mukha siyang strong career woman. Ika-5 ina, ika-4 na ina, bati ni Philip sa kanila na bahagyang yumoko. Magiliw na ngumiti si Eva, matikas na tumango, at sinabing, "It's good to see you back, let's go. Gumawa ako ng maraming masasarap na pagkain para sa iyo." Ngumiti si Philip, hinawakan ang kanilang mga kamay sa bawat kamay, at inakay sila sa kanyang tirahan. Sinamahan sila ni George at ng iba pa at nagayos para sa tuluyan ni Fennel. Sa pagkakataong ito, hindi na pinabalik ni Philip si Cynthia o ang kanyang mga anak. Kaya naman, nang bumalik sila sa kanyang tirahan, nagreklamo sina Nadia at Eva. "Bakit hindi mo ibalik ang mga bata? Miss na namin si Mila at ang little one," pakunwaring galit na sabi ni Nadia. Ngumiti si Philip at sinabing, "Ibabalik ko sila sa susunod. Ilang araw na lang ako sa pagkakataong ito. Aalis ako pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay." "Nagmamadali ka bang umalis?" tanong ni Eva habang naghahain ng pagkain kay Philip. Tumango si Philip at sinabing, "Oo. Nga pala, nasaan ang pangatlong ina?" tanong ni Philip. Umiling si Eva at sinabing, "Ganun pa rin siya. Hindi pa siya lumalabas simula noong nag-appear siya last time." Nadia pouted and muttered, "Ganyan ang pangatlong nanay mo. Huwag kang mag-alala sa kanya." Panipi. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at napabuntong hininga, "Pupuntahan ko siya mamaya." Tumango sina Eva at Nadia. Pagkatapos, tinanong ni Philip, ika-5 ina, ano ang nangyari sa pamilya ng Sangay kamakailan. Kumunat ang noo ni Nadia at sinabing, si Levi na ngayon ang namamahala sa pamilya ng Sangay. Ang batang iyon ay tuso at walang awa, patuloy na sinusupil ang mga negosyo at ari-arian ng pangunahing pamilya. Buti na lang at nasa paligid kaming dalawa. Kung hindi, ang batang iyon ay nakatakas sa maraming bagay. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Pinagnanasaan pa rin ni Levi Clark ang mga ari-arian ng pangunahing pamilya. Siya nga pala, napakalapit ni Levi sa District 12 kamakailan, at madalas siyang nakikipag-ugnayan kay Tucker Stone. "I think they're up to something," sabi ni Nadia na may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Tumango si Philip at nakipagkwentuhan sa dalawang ina tungkol sa mga nangyari kamakailan sa Arcadia Island. Sa pamilya ng Sangay, sa bulwagan ng pagpupulong. Umupo si Levi sa main seat, malamig ang kilos at masungit ang mukha. Ang kanyang malungkot na mga mata ay hindi na kasing walang kabuluhan tulad ng dati ngunit sa halip ay mature at makasalanan. Sinulyapan niya ang mga taong namamahala sa pamilya ng Branch at malamig na sinabi, "Nagbalik na si Philip Clark. Ano ang dapat mong sabihin?" Nang marinig iyon, nagkatinginan at nagbulungan ang mga namamahala sa pamilya ng Sangay. Kabanata 395. Hinampis ni Levi ang mesa at malamig na sinabi, "Wala ba kayong sasabihin? Young Chieftain, dahil nakabalik na si Philip, dapat ba tayong maging low profile sa mga susunod na araw?" Sinabi ng isa sa mga taong namamahala sa pamilya ng Sangay sa sandaling ito. Ngumuso si Levi at sinabing, "Keep a low profile. Ang pariralang iyon ay wala sa aking diksyonaryo. Sundin ang aking mga utos at gawin ang kailangan mong gawin. Hindi kailangang matakot ang pamilya ng Branch kay Philip Clark." Ngunit Young Chieftain, si Philip ay ang batang patriarch ng pangunahing pamilya, pagkatapos ng lahat. Kung i-provoke natin siya ng ganito, magagalit ba siya? Nag-aalalang sabi ng isa pang kinauukulan. Tumayo si Levi, inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya, at sinabing, paano kung magalit siya? Ang Arcadia Island ay mapabilang sa Branch family sooner or later. Isa lang siyang batang patriarch na walang alam. Ano kayang gagawin niya? At saka, nakita ko ang tatay ko ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya ako pinigilan, kaya lang matapang akong kumilos. Ano ang inaalala mo? Pero, mayroong higit sa 100 mga tao na namamahala, at lahat sila ay mukhang nag-aatubili. Noong nag-away ang pangunahin at Sangay na pamilya noon, ang pamilya ng Sangay ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa wakas ay nakabawi na sila ng kaunti, ngunit sa ilang mga bagay, imposible pa ring makipaglaban sa pangunahing pamilya. Nang makita ang kanilang pag-aatubili, sinabi ni Levi, "Ako ang pinuno. Gusto mo bang suwayan ang utos ko?" Siyempre hindi. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo. Ngumuso si Levi, lumabas ng bulwagan, at bumalik sa kanyang tirahan. Smack! Pagbalik sa tirahan, binasag ni Levi ang florera sa pinto at umupo sa sofa na malamig ang mukha. Uminom siya ng ilang lagok ng tsaa bago basagin ang tasa ng tsaa.
Nagmamadaling lumapit ang ilang kasambahay at lumuhad sa lupa para maglinis. Pagkatapos, isang kaakit-akit na babae sa isang mahayag na damit ay umindayog, lumakad sa tabi ni Levi, lumuhad sa tabi niya, minasahe ang kanyang binti, at nagtanong, "Young chieftain, ano ang ikinagagalit mo?" Napakahiya at mahina ang mga matandang fogey na iyon. "Sooner or later, papalitan ko silang lahat." Galit na sabi ni Levi. Ngumiti ang babae at sinabing, "Young chieftain, kailangan mo pa rin ang tulong nila sa ngayon. Huwag mong hayaang marinig nila ang mga ganyang salita." Malamig na ngumuso si Levi at sinabing, "Paano kung marinig nila? Ako ang chieftain. Naglakas loob ba silang talikuran ako?" Napangiti ang babae at hindi na pinag-isipan ang paksang ito. Sa halip, nagtanong siya, "Nga pala, nabalitaan ko na bumalik na ang batang patriarch ng pangunahing pamilya, ano ang plano mo?" Kumunat ang noo ni Levi at sinulyapan ang babaeng nakaluhod sa harapan niya at minamasahe ang binti nito. Inabot niya, hinawakan ang baba nito, tiningnan ang napakagandang mukha na iyon, at nakangiting nagtanong, "Interesado ka ba sa kanya?" Mahinahong ngumiti ang babae at sinabing, "Gusto ko lang ibahagi ang iyong mga alalahanin." Ngumisi si Levi, binuhat ang babae na nakasakay sa isang prinsesa, at sinabing may masamang ngiti, "Kung gayon, pumasok tayo sa loob at ibahagi ang ating mga alalahanin." "Young chieftain, napakakulit mo." Oh, hinalikan ni Levi ang babae at dinala sa kwarto sa itaas ilang saglit pa, na puno ng malambing na hilanghing ang vilya. Samantala, sumakay ng pribadong bangka si Philip patungo sa isla kung saan matatagpuan ang mausoleum ng kanyang ina. Sa isla, nakatayo siya sa harap ng lapida sa mausoleum ng kanyang ina. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Philip. Gayunpaman, sa isang iglap, ang kalungkutan sa mga mata ni Philip ay napalitan ng determinasyon, at binuksan niya ang pintuang bato ng mausoleum. Gusto niyang pumasok sa mausoleum at makita mismo. Kabanata 376. Binuksan ni Philip ang tarangkahang bato ng mausoleum at naglakad pababa sa mga hagdang bato. Dumaan siya sa mahabang koridor at nakarating sa gitna ng mausoleum. Isang batong estatwa ng kanyang ina ang nakatayo sa kanyang harapan. Napakabuhay nito, at ang kanyang ngiti ay talagang kaakit-akit at makapigil hiningang. Matagal na nakatayo si Philip sa harap ng rebulto bago siya naglakad patungo sa pinakasentro na posisyon. May isang gintong kabaong sa ibabaw ng siyam na puting jade na hagdanan na may mga sumasayaw na phoenix na nakaukit sa kabaong. Napakasilaw ng kabaong. Ang malalaking luminescent na perla sa ibabaw ng kabaong ay bumuo ng larawan ng kalangitan sa gabi, na naglalabas ng malambot na puting liwanag na nagpapaliwanag sa puntod. Siyam na gininto ang phoenix na hinagi sa purong ginto ang nagbabantay sa gininto ang kabaong sa paligid ng puting jade steps. Isang malabo at malabong porma sayon ang natagpuan sa ibaba ng kabaong. Ang gininto ang kabaong ay bumuo ng isang porma sayon na hindi matukoy ng karamihan sa mga normal na tao. Umakyat si Philip sa puting jade steps at tumayo sa harap ng gintong kabaong. Lumuhad siya at yumuko bago bumangon at tinitigan ang gintong kabaong. "Nay, patawarin mo itong anak mong hindi masunurin. Gusto ko lang malaman ang totoo," sabi ni Philip. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kamay, at itinulak ang takip ng gintong kabaong. Dumagundong. Ang takip ng gintong kabaong ay dahan-daang bumukas, at ang puting liwanag ng luminescent na perla sa itaas ay unti-unting sumikat sa gintong kabaong. Matapos makita ni Philip ang lahat sa gintong kabaong, ang kanyang ekspresyon ay naging napakaseryoso at pangit. Sa loob ng gininto ang kabaong, mayroon lamang isang balabal na banordahan ng gintong sinulid. Walang anumang palatandaan ng labi ng kanyang ina. Tiningnan ni Philip ang walang laman na gintong kabaong, at ang kanyang mga mata ay naging lubhang madilim. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Tiyak na, tulad ng hula niya, ang aksidente ng kanyang ina ay isang scam para linlangan ang mundo. Hindi patay ang kanyang ina. Nasaan siya? Bakit ito inilihim ng kanyang ama sa kanya? Pumunta na naman ba ang nanay niya sa kabilang pampang? Hindi ba siya nakabalik dito dahil sa Stargate? Nag-space out si Philip sa harap ng gintong kabaong sa loob ng kalahating oras. Inaalala niya ang mga piraso at piraso ng lahat ng nangyari at pinagsama-sama ang mga pahiwatig bago magsimula ang balangkas. Gayunpaman, hindi ito maisip ni Philip. Parang sinasadyang itago sa kanya ang lahat. Nasa loob na siya ng grand scheme of things. Huminga ng malalim, isasara na sana ni Philip ang takip ng kabaong nang biglang, may nakita siyang bagay sa manggas ng gintong robe. Inabot niya at kinuha ang maliit na gintong kahon na may nakaukit na mga dragon at phoenix. Napakaliit nitong gintong kahon, kasinlaki lang ng palad niya. Ang mas kakaiba, walang mga kandado. Ito ay parang isang buong nilalang. Kinuha ito ni Philip sa kanyang kamay at tiningnan itong mabuti, ngunit wala siyang makitang kakaiba tungkol dito. "Ano ito?" tanong ni Philip sa mahinang boses. Ang Dragon at Phoenix Golden Box na ito ay hindi mabuksan.
Dapat ba itong bumukas mula sa loob? Ano kayang nasa loob? Habang nalilito si Philip tungkol dito, ang puting jade platform ay biglang nanginig ng husto, at ang gintong kabaong ay nagsimulang umikot. Nagsimula ring gumalaw ang mga luminescent na perlas na bumubuo sa larawan ng mabituing langit sa itaas, na nag-iiwan ng mga linya ng mga trail na bumuo ng isa pang mapa ng bituin. Tumigil din sa ibang posisyon ang gintong kabaong sa harap ni Philip. Ang siyam na phoenix na gawa sa purong ginto sa paligid ng puting jade platform ay gumagalaw din sa lupa at nabuo ang mga espesyal na punto ng formation. Kabanata 3097. Dumagundong. Biglang gumuho ang rebulto ng kanyang ina. Sa wakas, may lumitaw na isang bagay na nababalutan ng puting liwanag sa loob ng rebulto. Paimpol itong pumikit sa hangin at nakasilaw ng husto. Lumapit si Philip at iniunat ang kanyang kamay. Ang puting liwanag ay dahan-daang lumapit kay Philip at nanatili sa itaas ng palad niya saglit bago lumayo kay Philip at lumutang sa libingan. Nagdilim ang mga mata ni Philip at nagsimulang kumilos, sinusubukang abutin ang puting liwanag. Gayunpaman, napakabilis ng puting ilaw. Lumipad ito palabas mula sa batong pasukan ng mausoleum at nawala sa isang kisap mata. Philip stood sa bato gate sa pagkataranta. Ano ang puting ilaw kanina? Iniwan ba iyon ni nanay? Paano ito nangyari? Hawak ang maliit na gintong kahon sa kanyang kamay, nilingan ni Philip ang puntod. Ang takip ng gininto ang kabaong ay nagsara ng mag-isa at ang lahat ay bumalik sa normal. Nagdilim ang ekspresyon ni Philip. Pinag-isipan niya ito, lumabas ng mausoleum, at sinabi sa gwardya, humanap ka ng magtatayo ng rebulto ng aking ina. Oo. Pagkatapos, umalis si Philip sa isla kung saan matatagpuan ang mausoleum, dala ang gintong kahon at bumalik sa Clark Manor. Samantala, ang bola ng puting liwanag na lumipad palabas ng mausoleum ni Charlotte Larsen ay patungo sa Cockley Mountain. Sa daan, ilang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nakadama ng napakalakas na puwersa sa mundong ito. Ito ang likas na kapangyarihan ng mga patakaran. 100 patungo sa dakilang daan. Kaagad, ilang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ang tumama sa puting liwanag, ngunit walang sino man ang makahawak nito. Ang iilang powerhouse na ito ay humabol sa Cockley Mountain, na nagpaalerto sa 5 marquis. Sa isang iglap, 10 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay magkaharap sa himpapawid sa hangganan ng Cockley Mountain. How dare you trespass in Cockley Mountain? Tumayo si Marky Fulmore habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabila, 5 powerhouse na kalahating hakbang sa kabilang baybayin ay tumingin sa 5 marquises na may pangamba. Ang Grandmaster ng pamilya Turner ay nakatayo sa gitna nila. Sa sandaling ito, malamig niyang sinabi, Marky Fulmore, may nawala lang kami sa Cockley Mountain, kaya gusto naming pumasok at hanapin ito. Kung pipigilan mo kami, huwag mo kaming sisihin sa pag-atake sa iyo. Malamig na bumantong hininga si Marky Fulmore at sinabing, Grandmaster Turner, ang Cockley Mountain ay hindi isang lugar na maaari mong pasukin ayon sa gusto mo. Marky Fulmore, kapag nahanap na namin ang bagay na nawala sa amin, aalis kami kaagad ng walang anumang pagkaantala, mataimtim na sabi ng isa pang tao. Bullsh*T. Ang lahat sa Cockley Mountain ay pag-aari ng Cockley Mountain. Umalis ka na o kikilos ako. Galit na sigaw ni Marky Locke sa sandaling ito at mukhang gagawa na siya ng aksyon. Nagpalitan ng sulyap si Grandmaster Turner sa iba pang 4 na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at nagpasyang lumipat. Boom! Sa isang iglap, isang nakagigimbal na labanan ang sumiklab. Ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay nawasak. Sa langit, ang mga aparisyon na nakakawasak sa lupa ay tumayo ng tuwid at nag-away sa isa't isa. Gamit ang isang espada, gumuho ang Snow Mountain. Sa isang suntok, napuno ng kidlat ang kalangitan. Ang radius ng daan-daang milya ay natatakpan ng aura at ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng mga powerhouse na ito ay kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Isa lang itong banggaan ng mga Titans. Ang bawat nakamamatay na welga ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Ang sinumang lumabag sa Cockley Mountain ay mamamatay. Galit na sigaw ni Marky Fulmore. Sa isang daliri, isang nakasisilaw na gininto ang palad ang nahulog mula sa langit, na nagpapasigla sa hangin at mga ulap sa radius na 12-dosenang milya. Sa isang rumaragasang enerhiyang bagyo, ito ay direktang nakatutok kay Grandmaster Turner. Kabanata 3098. Napakaganda ng labanang ito. 10 kataas-taasang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nag-away sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa mga hangganan ng Cockley Mountain. Sa oras na napansin ito ng lahat, ang larangang ito ng digmaan ay matagal nang naging guho. Sa satellite image, isang lugar na daan-daang milya ang na-raised sa lupa. 12-dosenang mga bundok na natatakpan ng nyebe ang nawasak.
Kung titingnan mo mula sa isang mataas na lugar, ang lugar na ito ay ganap na baog na may sunog na lupa. Pagkatapos nito, 12-dosenang mga koponan ang nag-explore sa larangan ng digmaan, sinusubukang makahanap ng isang bagay. Kabilang sa mga ito, may ilang dayuhang puwersa ang nadulas sa loob, sinusubukang alamin ang dahilan kung bakit nagkagulo ang 10 powerhouse noong isang araw. Gayunpaman, sa huli, nabigo silang makahanap ng anumang nauugnay na mga pahiwatig. Sa isang maselang balanse ng kapangyarihan, unti-unting tumigil ang laban na ito. Sa ika-4 na araw, isang tsismis ang kumalat na parang apoy. Sa 5 marquises na responsable sa pagbabantay sa Cockley Mountain, isa ang malubhang nasugatan at 2 ang bahagyang nasugatan. Tungkol naman sa 5 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na nakipaglaban sa 5 marquis, isa ang namatay, 2 ang malubhang nasugatan, at 2 ang nakatakas na may bahagyang pinsala. Nang kumalat ang balita, nagkagulo ang buong bansa. Ang mga pangunahing dayuhang puwersa na nagbabantay ng malapit sa Cockley Mountain ay nagulat din. Ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay talagang napatay. Ang Cockley Mountain ay talagang isang tanggulan. Nang ang balita tungkol sa Cockley Mountain ay nanag sa bansa, ang bola ng puting liwanag na lumipad palabas sa mausoleum ni Charlotte Larsen ay nawala sa Cockley Mountain. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Gayunpaman, sa araw na iyon, isang aparisyon ang lumitaw sa Cockley Mountain. Kaagad pagkatapos, ang pamilya Lovelace sa Cockley Mountain ay naglabas ng pinakamahigpit na paghihigpit sa kasaysayan. Nasa ilalim ng martial law ang buong pamilya Lovelace na para bang may lalabas na malaking kalaban. Ang lahat ng mga eksperto ng pamilya Lovelace sa labas ng mundo ay bumalik at bumuo ng isang hindi masisira na linya ng depensa. Sa sandaling ito, sa underground base ng pamilya Lovelace sa Cockley Mountain. Sa isang silid sa pagsasaliksik na binabantayan ng husto, ilang mga figurang nakaitim na damit ang nakatayo sa tabi ng bintana ng silid ng pagsasaliksik, na nakatingin sa babaeng nakahiga sa kama. Natagpuan ang mga monitoring data pad sa buong katawan niya. Isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng puting uniforme sa pananaliksik ang pumalibot kay Win, na mahigpit na sinusubaybayan ang data sa iba't ibang mga makina. 3 araw na ang nakalipas, isang puting liwanag ang bumaba mula sa langit at tumago sa katawan ni Win. Nag-trigger ito ng napakaraming aparisyon, at nakoma si Win. Kinilig ang buong pamilya Lovelace. Sa sandaling ito, lahat ng mga tao sa likod ng mga eksena ng pamilya Lovelace ay lumitaw dito. Ano ang kasalukuyang sitwasyon? Tanong ng isang lalaking nakaitim na roba na nakatayo sa unahan sa malamig na boses. Nakatago ang tunay niyang anyo. Patriarch, isang malaking puwersa ng enerhiya ang lumitaw sa katawan ng batang si Miss, na hindi kayang tiisin ng kanyang katawan ngayon, kaya nakoma siya. Ayon sa aming data sa pagsubaybay, ang lakas ng enerhiya na ito ay patuloy na umaangkop at dahan-daang sama-sama sa kanyang katawan. Nang marinig ito, ang lalaking nakaitim na roba ay same time na nagsabi, ano pa? Nagpatuloy ang subordinate, ayon sa datos, ang lakas ng enerhiya na ito ay may napakalakas na kapangyarihan ng mga panuntunan, na pinigilan ang gininto ang dugo sa kanyang katawan. Pansamantalang na-stabilize ang kanyang golden blood syndrome. Kabanata 399. Pagkarinig nito, nagkatinginan at nagbulungan ang mga nasa likod ng pamilya Lovelace. Ayon sa natanggap naming balita, ang dahilan kung bakit nag-away ang 10 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin noong isang araw ay marahil dahil sa likas na kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan. Saan nagmula ang biglaang likas na kapangyarihan ng mga patakaran? Bakit siya ang pipiliin? Hindi namin alam. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang likas na kapangyarihan ng mga patakaran na ito ay maaaring bumuo sa kanya mula sa isang ordinaryong tao hanggang sa lakas ng ika-6 na zone. Pagkatapos nito, kailangan niyang matuto at gamitin ang kapangyarihan ng mga panuntunan. After some discussions, the head of the Lovelace family said, hindi ko alam kung blessing ba ito o sumpa para sa pamilya Lovelace. Hindi malinaw kung ano ang magiging epekto nito sa aming mga plano. Dapat nating alamin sa lalong madaling panahon kung saan nanggaling ang espesyal na kapangyarihan ng mga panuntunang ito. With that said, umalis na ang lahat. Sa panig ni Philip, wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa bola ng puting liwanag. Nitong mga nakaraang araw, nasa Arcadia Island siya, nalaman ang sitwasyon ng pangunahing at sangay na pamilyang Clark at gumagawa ng ilang mga plano ng palihim. Young Patriarch, talagang nagpaplano ka bang kumilos laban sa pamilya ng sangay? Tumayo si George Thomas sa bulwagan at tinanong si Philip. Inilagay ni Philip ang isang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at may hawak na ulat tungkol sa pamilya ng sangay sa kabilang kamay. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, sinabi niya, sa hinaharap, aalis ako sa Arcadia Island at maging sa mundong ito.
Kaya, wala akong choice kundi talunin ang pamilya ng sangay kahit minsan. Kung hindi, nag-aalala ako na pagkatapos ng aking pag-alis, ang pamilya ng sangay ay gumawa ng isang bagay na nagbabanta sa pangunahing pamilya. Nang marinig iyon, sinabi ni George, aalis ka. Tumango si Philip at sinabing, hindi ko masyadong masasabi sa iyo ang tungkol sa ilang bagay. Anyway, ayusin mo na lang. Sabihin mo rin kay Levi na makikita ko siya sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita na muling aayusin ni Philip ang pamilya ng sangay. Ang buong pamilya ng sangay ay nasa tenterhooks, at lahat ng mga inapo at elder sa labas ay bumalik sa pamilya ng sangay, handang harapin ang aksyon ng pangunahing pamilya. Umupo si Levi sa loob ng ancestral hall ng pamilya ng Branch kasama ang lahat ng bagong hinirang na elder ng pamilya ng Branch. Sila ay tapat na mga taga-suporta ng pamilya ng sangay, at sila ay nagkakaroon ng mainit na talakayan sa sandaling ito. Young Chieftain, hindi natin mapapayagan si Philip na kumilos ng ganito. Tama na. Ito ang teritoryo ng pamilya ng sangay. Wala siyang karapatang manghimasok sa ating mga gawain. Young Chieftain, dapat tayong maghimagsik, magtatag ng sarili nating puwersa, at kalabanan ang pangunahing pamilya. Sigaw ng mga matatandang ito na namumula ang mga mukha. Malungkot ang mukha ni Levi, at patuloy na tumatapik ang mga daliri niya sa mesa. Sabi niya, enough, I know what you mean. Ngayon, gusto kong suriin mo ang layunin ng biglaang pag-atake na ito mula sa pangunahing pamilya. Mayroon ba tayong anumang paraan upang labanan si Philip? Nang marinig iyon, muling nagdebate ang mga matatanda. Nakinig si Levi sa kanilang mga opinyon. Sa wakas, tumayo siya at sinabing, bueno, dahil ang mga opinyon ng mga elder ay nagkakaisa, mula ngayon, ang pamilya ng Branch ay opisyal nang humiwalay sa pamilya Clark at magtatatag ng sarili nating puwersa. Kung maglakas loob si Philip na tumuntong sa teritoryo ng pamilya ng sangay, ibababa natin siya. Mga matatanda, humayo kayo at gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Kapag nag-utos ako, aalis tayo sa pamilya Clark. Makikita ko ang aking ama ngayon at hihilingin ang kanyang opinyon. Pagkatapos nito, ang mga matatanda ay tumayo, yumuko kay Levi, at sinabi, kabataang pinuno, ang kapalaran ng pamilya ng sangay ay nasa iyong mga kamay ngayon. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyo. Tumango si Levi at pinanood ang mga matatanda na umalis sa ancestral hall. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay napuno ng panginginig at sinabi niya, agad na abisuhan ang 18 Special Corps upang magtalaga ng lakas tao upang palibutan agad ang Clark Manor. Bilang karagdagan, abisuhan ang 13 Tiger General na kumalat sa Arcadia Island at hintayin ang aking utos. Kabanata 3100. Sa araw na ito, kumilos ang pamilya Clark ng Branch. Maraming mga gwardya ang nagtipon-tipon sa labas ng Clark Manor, at ang mga nagpapatrulyang barkong pandigma ay lumitaw din sa tubig sa labas ng isla ng Arcadia, na nagaangking nagpapatrol ngunit sa halip ay may malisyosong layunin. Sa loob ng puting kastilyo sa pinakamataas na punto ng pangunahing pamilya. Philip stood sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod sa hall, ang kanyang likod sa mga tao sa likod niya. Nakatayo siya sa posisyon kung saan nakatayo ang kanyang ama, tinitingnan ang tanawin sa labas sa pamamagitan ng skylight roof. Young Patriarch, sinimulan na ng pamilya ng Branch ang paghahanda. Ipinakalat na ni Levi ang lahat ng mga bantay ng pamilya ng sangay, at sila ay pumwesto 10 milya ang layo mula sa manor. Bukod dito, may 6 na barkong pandigma ng pamilya ng sangay sa timog na dagat. Na-deploy na rin ang 13 Tiger Generals ng Branch family. Mabilis na iniulat ni George ang kasalukuyang sitwasyon. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, at may malamig na pawis pa sa kanyang noo. Nag-aalalang sinabi ni 4th Madam Hazel Eva at 5th Madam Nadia Sawyer, Phil, kung gagawin mo ito, gagantay si Levi. Ang pamilya ng sangay ay nagpapanatili na ngayon ng isang maisla na balanse sa pangunahing pamilya, na hindi namin madaling masira. Kapag nagawa na natin, hindi maiiwasan ang malaking digmaan sa pagitan ng pangunahing pamilya at ng pamilya ng sangay. Kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Lumingon si Philip na may mahinang ngiti sa kanyang bibig, tumingin sa 2 ina, at sinabing, ika-4 na ina, ika-5 ina, huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko na lahat. Kumunat ang noo ni Nadia at sinabing, sigurado ka bang gusto mong hadlangan ang pamilya ng Branch? Kailangan ko. Bilang huling paraan, gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang mapuksa ang pamilya ng sangay, sabi ni Philip, ang kanyang mga mata ay napakatindi. Natahimik si Nadia at sinabing, okay, you have my support. Makatitiyak ka at gawin ito. Ako at ang iyong ika-4 na ina ay mananatili sa pangunahing pamilya at magbabantay sa lugar na ito para sa iyo. Ngumiti si Philip, yumuko kina Hazel at Nadia, at sinabing, salamat, nanay.
Sa sandaling ito, maraming tao ang pumasok sa pintuan. Pangatlong madam. Third sister. Sa bulwagan, sunod-sunod na yumuko ang mga katulong. Humakbang sina Hazel at Nadia para batiin si Arya Zor. Napatingin si Philip habang papalapit sa kanya si Arya. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang ulo at sinabing, ikatlong ina. Si Arya ay isang babaeng may kaunting pagnanasa, ngunit ang kanyang hitsura at poise ay napakaranggal at marangal. Sinabi niya, gagawin mo ba ito sa sandaling bumalik ka? Kailangan mo bang guluhin ang pamilya ng sangay? Tumango si Philip at sinabing, wala na akong masyadong oras. Bago ako umalis, kailangan kong pigilan ang pamilya ng sangay upang hindi sila manggahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa pangunahing pamilya sa susunod na ilang taon o higit pa rito. Kumunat ang noo ni Arya at nagtanong, gaano ka kumpiyansa? Wala ang iyong ama ngayon. Ano ang gagawin mo kung umalis si Christian Clark sa ipinagbabawal na lugar? Ngumiti si Philip at sinabing, I have my preparations. Dagdag pa ni Arya, ang kapalaran at kinabukasan ng pangunahing pamilya ang nakataya dito. Kung matalo ka, ang buong pangunahing pamilya ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Napag-isipan mo na ba ito? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.